Yuki ay isang mahina at walang direksyon na nabuhay ng ordinaryong buhay hanggang isang araw ay dinala siya sa Demon Realm. Gayunpaman, bago pa siya kainin ng mga halimaw, isang makapangyarihang dami-mami ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang isang makapangyarihang demonyo, ngunit kapalit nito ay kailangan niyang maging kanyang kakaibang alagad. Sa simula, si Yuki ay naglalakad pauwi galing sa eskwelahan nang biglang nilamon ng makapal na ulap ang lugar at dinala siya sa Demon Rayon, Mado. Inilabas ni Yuki ang kanyang telepono upang panoorin ang safety protocol, na nagsasabi sa kanya na manatiling kalmado, manatili kung nasaan siya, at maghintay na masagip. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na sumunod, ngunit ang mga nilalang na demonyo, na tinatawag na Shukas ang nagsilabas at sumugod sa kanya. Tumakas si Yuki at nasukol na walang mapuntahan, ngunit sa panahong tila wala ng pag-asa, isang babaeng may puting buhok ang tinalo ang mga halimaw habang kinokontrol ang isa. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Kyuuka, isang komandante ng isang eskwadron ng Demon Defense Force, at ginamit ang kanyang kakayahan upang gawing tagasunod niya ang isa sa mga Shukas at sinabihan si Yuki na sumakay. Tumakas sila, at sa kanilang pagtakas, dumating ang kanyang tatlong sundalo, sina Hamari, Nei, at Shushu, upang tulungan sila. Agad ginamit ni Nei ang kanyang kakayahan sa pagtukoy at nagbabala na papalapit ang isa pang kawan. Nang marinig yun, inutusan ni Kyuuka ang kanyang pangkat na manindigan habang dinadala niya si Yuki sa kaligtasan, at naghanda ang koponan. Si Hamari ay nag-iba ng anyo bilang isang sandata, ibinuka ni Shushu ang kanyang katawan sa napakalaking sukat, at pinalawak ni Nei ang kanyang larangan ng pagtuklas upang gabayan ang kanilang mga galaw. Magkasama, binuksan nila ang isang daan sa gitna ng kaguluhan, na nagbibigay kina Kyuuka at Yuki ng pagkakataong umatras. Pagkatapos, habang sumusulong ang tatlo, nakita nila ang isang maliit na jeet at manto, at nagising ito na umiiyak, humihingi ng tulong para mahanap ang kanyang nawawalang kapatid. Samantala, nagpatuloy si Kyuuka kasama si Yuki, at nakita nila ang kapatid na babae ng bata na hinahabol ng mga Shukas malapit sa isang bangin. Pagkatapos ay nadulas siya, at habang nahuhulog siya sa kanyang kamatayan, mabilis siyang iniligtas ni Kyuuka at isinakay sa kanyang Shuki. Gayunpaman, napalibutan sila, kaya naglagay si Kyuuka ng isang pananggalang na hadlang sa paligid ni Yuki at ng babae, habang mabilis niyang sinusuri ang kanilang pagkakataon. Alam niyang malubha ang sitwasyon, ngunit naalala niya kung paano pinagdudahan ng kanyang mga kasamang sundalo ang kanyang pamumuno at ang kanyang pangarap na maging supremang komandante, na siyang nagbibigay inspirasyon sa kanya ngayon. Tumangging umatras, nagpasya siya na kailangan niya ng tulong, at humingi ng tulong kay Yuki upang makaligtas dito. Nais patunayan na hindi siya walang silbi, sumang-ayon siya, tumulong sa abot ng kanyang makakaya, ngunit sa kanyang pagkabigla, hiniling ni Kyuuka na maging alipin niya ito. Pagkatapos ay inalok niya si Yuki ng kontrata ng pagkaalipin sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang daliri. Gaya ng gagawin ng sinumang lalaki, dinilaan niya ang daliri nito at naging isang halimaw. Isang bugso ng malakas na kapangyarihan ang bumahas sa kanyang katawan at hemorrhage, Shushu, at dumating sila sa tamang oras upang masaksihan ang kanyang pagbabago. Sa kanyang bagong anyo, sinupil niya ang mga Shukas sa paligid nila. Pagkatapos ay umakyat si Kyuuka sa kanyang nabagong katawan, at sabay nilang isinugod ang babae sa ligtas na lugar. Ang natitirang mga Shukas ay nagsanib at bumuo ng isang napakataas at nakakatakot na nilalang, ngunit ibinigay ni Kyuuka ang utos. At sumugod sila ni Yuki, hinati ang nilalang sa dalawa, habang ang iba ay nanunood, nagtataka na kung gaano kalakas si Yuki. Nang matapos ang laban, bumalik si Yuki sa anyong tao, at pinapabalik ni Kyuuka ang kanyang squad upang makausap siya ng pribado. Pinuri niya si Yuki sa kanyang katapangan, at inalok siya ng permanenteng posisyon sa kanyang tabi, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroong dehado ang kanyang abilidad, at bigla niya itong hinalikan. Ipinaliwanag niya na bilang kanyang amo, na magiging sanhi ng demonetization ng video na ito. Nag-alok siya ng isa pang halik, ngunit si Yuki ay labis na umatras, kaya hindi sinasadya niyang natanggal ang sombrero nito, na nagpapakita na siya pala ay nabigla. Sinabi niya kay Yuki na ang kanyang katawan ay kusang gumagalaw dahil sa kontrata, at hindi niya alam na mangyayari ito. Kaya patuloy niya itong hinahalikan habang idinidiin ang kanyang katawan sa kay Yuki na tila gusto niyang lubos itong manghina, at sa huli ay sumuko si Yuki.
Matapos ang lahat, ibinahagi ni Kyuuka ang kanyang ambisyon na maging kataas-taasang komandante dahil sa kanyang pangangailangan sa kapangyarihan ni Yuki upang maabot ang layuning iyon. Sinabi ni Yuki sa kanya na isa lamang siyang mahinang walang silbi na ang kaya lang niya ay at gawaing bahay, ngunit pinaalalahanan siya ni Kyuuka na siya mismo ang nakasaksi sa kanyang tapang. Iginiit niya na malaki rin ang halaga ng kanyang mga kasanayan sa bahay, at ang kanyang papuri ay nagpuno sa kanya ng pakiramdam ng pagiging kabilang na matagal na niyang hindi naramdaman. Yuki pumayag na maglingkod sa kanya nang may katapatan at nangakong lalaban sa tabi niya, dahil gusto rin niyang maging mas malakas. Pagkatapos, bumalik sila sa dormitoryo ng 7 pulutong, kung saan ipinakilala siya ni Kyuuka bilang bagong tagapangalaga ng pulutong, na ikinadismaya niya. Nagtanong siya kung hindi ba siya bahagi ng koponan, at pinaalalahanan siya ni Kyuuka na tanging mga babae lamang ang maaaring maging bahagi ng Demon Defense. Puwersa, ngunit nilinaw niya na habang ang kanyang mga responsibilidad ay ang pagpapanatili sa dormitoryo, ipapatawag niya siya sa labanan tuwing kailangan niya siya. Hindi sila nag-aksaya ng oras para siya'y magtrabaho, at si Nei, ang pinakabagong recruit bago siya, ay iginigiit pa ang pagiging nakatatanda at pinilit na tulungan siyang makibagay. Ngunit kahit may mababang tungkulin siya sa pangkat, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ni Yuki ay sa wakas nakahanap siya ng lugar kung saan siya tunay na nabibilang. Pagkatapos, bilang kanyang unang gawain bilang tagapangalaga, si Yuki ay inatas ang linisin ang labas na lugar, at pinunasan ang bawat ibabaw hanggang sa maging napakalinis nito. Bigla, yumanig ang lupa sa ilalim niya, at nang walang babala, isang shuki ang sumulpot mula sa sahig at sumugod sa kanya. Ngunit isang protektibong harang ang automatikong yumandar, inihagis pabalik ang nilalang at nagpatulan ng tibok ng puso ni Yuki. Sakto namang dumaan si Nei ng casual at ipinaliwanag na ang dormitoryo ng 7th Squad ay matatagpuan sa pinakamapanganib na lugar ng Mato, sa likod mismo ng Demon Portal, kaya't madalas mangyari rito ang mga random na pag-atake ng Shuki. Habang nagsasalita siya, inilarawan niya ang istruktura ng Mato bilang isang malaking lungsod ng demonyo na kasing laki ng Tokyo, na nahahati sa 8 distrito, at bawat squad ay nagpoprotekta ng isang distrito, kaya't ang 7th Squad ang responsable para sa distrito 7. Ipinagmamalaki ni Nei, nagsasabing bilang kanyang senior, gagabayan niya ito sa kanyang trabaho, ngunit naiinis siya sa mga salita nito dahil mas bata ito, at ang pagtanggap ng utos mula rito ay labis na nakakasakit sa kanyang pagmamataas. Itinuro ni Yuki ang Shuki, na nanatiling gumagapang sa lupa, at nagtatanong kung iiwan lang nila ang halimaw doon. Bago pa makasagot si Nei, biglang pumasok si Himuri at nagpakawala ng nakakabinging putok mula sa kanyang Gatling gun arm, na agad bumiyak sa halimaw. Nagulat si Yuki sa kapabayaan nito na iputok yun malapit sa kanya, ngunit hindi humingi ng paumanhin si Himuri at sinabing pro siya sa Fortnite, kaya hindi siya magkakamali. Sa halip, pinagalitan niya ito dahil nakikipag-usap sa unang araw nito at inutusan siyang magsimulang magluto ng almusal. Dahil naiinis sa utos niyang tono, bumulong si Yuki, ngunit narinig siya ni Himuri at mabilis siyang pinaalalahanan na dapat siyang magpasalamat, dahil si Kyouka ang siyang sapat na mapagbigay upang payagan ang kanyang kaawa-awang sarili na sumali sa ganoong piling pangkat. Pagkatapos, inihain ang almusal, at namangha ang mga babae sa luto ni Yuki. Habang masayang kumakain si Shusho, kalmadong pinuri siya ni Kyouka, at maging si Himuri, sa kabila ng kanyang pagmamataas, ay humingi pa ng dagdag. Sandaling nakaramdam ng pagmamalaki si Yuki, ngunit nawala rin ang pakiramdam. Nang mapagtanto niya na siya ay nagsisilbing tagapangalaga ng pulutong at hindi ang bayani na nais niyang maging. Dahil sa pagkadismaya, tinanong niya si Kyouka kung maaari siyang maging mas aktibo sa labanan, at ipinaliwanag nito na tatawagin lang siya para lumaban kapag kinakailangan, kaya hanggang noon, ang trabaho niya ay panatilihin ang dorm. Nagprotesta sana si Yuki, ngunit biglang inilapit ni Himuri ang kanyang talam sa leeg nito, sinabihan siyang huwag na huwag maglakas loob magreklamo. Bago pa lumala ang sitwasyon, pumagit na si Kyouka at pinagsabihan ng iba na igalang si Yuki bilang kanilang tagapangalaga, isinasaalang-alang na ang kanyang kakayahan ay mahalaga. Ngunit idinagdag niya na kung magkamali siya o susubukan niyang gumawa ng anumang nakakatakot, personal niya siyang didisiplinahin ng husto hanggang sa isang longganisa. Nang lumaon, umakyat si Yuki sa tore ng bantay ng dormitoryo upang hanggan ang malawak na tanawin ng Mato. Ngunit sa ibaba sa pribadong hot spring,
nagsimulang maligo si Himuri. Nagulantang si Yuki at nagtago, ngunit lumitaw si Shushu sa likod niya habang ginagamit ang kakayahan niyang lumiit, at sinabi niya na pinapanood na niya ito, nagmamasid sa kanilang mahalagang matatamis na pisngi na parang isang nangingialam. Bago pa man makapagpaliwanag si Yuki, kinuha niya ang litrato nito sa paliguan at idineklara na tiyak na isa itong nangingialam, at nagulantang si Yuki at nagmakaawa na burahin ito, ngunit tumanggi siya. Sa halip, inihayag niya na isa na itong pangalawa niyang utusan, tulad ng pagiging utusan niya kay Kyoka. Walang kawala, sa pilitang pumayag si Yuki. Kalaunan, naglilinis siya sa magulong kwarto ni Shushu habang nakarelax ito sa kama niya, nagbabasa ng romance comics. Alam niyang kailangan niyang makaalis sa sitwasyong ito, at nang mamataan niya ang telepono nito sa malapit, sinubukan niyang burahin ang nakakahiyang larawan, ngunit mabilis itong binawi ni Shushu. Nahuli niya siyang hawak ang takip ng telepono nito habang inaabot pa lang niya, at nabigla siya, umaasang sisiga ito. Sa halip, binaliwala niya lang ito at sinabi na para sa kanya, hindi lalaki si Yuki, kundi isang alagang utusan na kapaki-pakinabang lang para sa mga gawain. Pagkatapos, nagtanong si Yuki kung ayos lang ba talaga sa kanya na labhan niya ang kanyang panloob na damit, at siya. Tinitiyak sa kanya na maayos siya. Ngunit nang kumuha siya ng isa pang larawan at buong pagmamalaking idinagdag ito sa lumalaking listahan niya ng materyal na panggipit, natalo, umalis si Yuki sa kanyang silid at nakita sina Kyoka at Himuri na nag-eensayo sa labas. Ipinakita ni Kyoka ang kanyang malinis at epektibong mga teknik, ipinapaliwanag na ang perpektong atake ay dapat mabilis, tumpak, at walang tigil, upang hindi mabigyan ang kalaban ng oras na makapag-react. Sakto, sumugod si Ashuki sa tarangkahan, at para ipakita ang kanyang teknik, binigyan ito ni Kyoka ng kombinasyong pisngi at pakpak na may kasamang fries upang pabagsakin ito. Pinanood ni Yuki ng may paghanga, pinapaalalahanan kung gaano kapanganib ang mundong ito, at lihim na nagpa siya na hindi siya kailanman galitin. Sakto, tapik ni Mei sa balikat ni Yuki, sinasabing may order siya para dito. Sinabi niya kay Yuki na bantayan si Shushu habang dumedalo siya sa pulong kasama sina Kyoka at Himuri. Nagreklamo si Yuki, ngunit iginiit ni Mei na mabait naman talaga si Shushu, isang pahayag na mahirap paniwalaan para kay Yuki. Pagkatapos, nang muling maiwang mag-isa kasama si Shushu, agad siyang inutusan na masahihin ang likod nito. Sa simula, naiinis siya, ngunit di naglaon ay naabala siya ng jiggle physics at pinag-iisipan kung sasabihin ba niya ito. Walang ano-ano'y tinanong ni Shushu kung bakit napakahusay niya rito, at ipinaliwanag ni Yuki na natutunan niya ito sa pag-aalaga ng kanyang kapatid. Sinabi ni Shushu na mayroon din siyang mga kapatid na babae, ngunit pagkatapos daw mamatay ng kanyang ama, lumaki siya sa isang eskwelahan ng puro babae. Naiintindihan na ngayon ni Yuki ang pagiging mausisa nito sa kanya, ngunit nalilito siya sa desisyon nitong angkinin siya. Iginiit ni Shushu na ang pinakamahalaga sa buhay niya ay ang magsaya. Kaya siya sumali sa koponan, para makalaban niya ang mga shuki na parang nasa isang action-adventure manga. Pagkatapos ng masahe, hinamon niya ito sa isang laro at pumayag si Yuki, na naniniwalang mananalo siya. Ngunit nagdagdag siya ng kondisyon na ang matatalo ay kailangang alisin ang isang saplot ng damit. Tumanggi si Yuki, ngunit ipinaalala ni Shushu sa kanya na ang isang utusan ay hindi maaaring sumuway. Determinado siyang manalo, seryosong naglalaro si Yuki, ngunit paulit-ulit siyang natatalo hanggang sa huling saplot na lang niya. Nang matalo siyang muli, sinabi ni Shushu na habarin din ang mga yon, hindi pinansin ang kanyang pagtutol tungkol sa pagpapakita ng kanyang pribadong bahagi. Habang lumalapit siya, natarante si Yuki at sinubukang magpaliwanag sa kanya, binabalaan na baka magdulot ng matinding pagkabigla sa kanya ang makita ang katawan ng isang lalaki. Tumawa si Shushu, nagpalaki ng katawan, at madali siyang nadaig. Habang siya ay hawak na parang laruan, hinubad niya ang kanyang salawal, huminto sandali, at pagkatapos ay biglang humalakhak ng hysterical sa nakita niyang glizzy. Namula si Yuki sa matinding kahihiyan, ngunit bago pa may mangyari pa. Isang malakas na pagsabog ang nakaalog sa dorm. Isang malaking shuki ang nakalusot sa harang, binabasag ito sa isang hampas. Inutusan ni Shushu si Yuki na manatili sa likod, ipinagpipilitan na mahina ang mga lalaki, bago niya harapin ang halimaw na kasing laki nito. Nakipaglaban siya sa nilalang at sa simula ay nakalamang, ngunit nang lumitaw ang ikalawang shuki, na mas malaki pa,
siya ay tinamaan ng malakas at nagsimulang mahuli. Gusto ni Yuki na tumulong, ngunit hindi siya makapag-anyo nang walang utos ni Kyuuka. Ngunit naalala niya na nakakuha siya ng kapangyarihan sa pagdila sa kamay nito habang nasa kanilang kontrata. Kaya sa desperasyon, siya ay dali-daling pumunta sa silid ni Kyuuka. Naghahanap ng bagay na may amoy niya. Sinubukan niya muna ang guwantes niya, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay sinubukan niya ang damit niya, na nagbigay lamang sa kanya ng bahagyang pagbabago. Ngunit sa wakas, nakita niya ang bote niya at langhap ang matapang na amoy ng kanyang mga daliri sa paa, na nagdulot ng kumpletong pagbabago. Nang bumalik siya sa larangan ng digmaan, tinawanan ni Shushu ang kanyang kalahating na bagong anyo. Ngunit binaliwala siya ni Yuki at sinabihan siyang hawakan ng mahigpit ang Shuki. Nagulat sa kanyang kumpiyansa, nakinig siya, at gamit ang lahat ng lakas na hiniram niya, nagpakawala si Yuki ng isang malakas na suntok na agad na sumira sa halimaw. Pagod, nahulog siya mula sa tore at bumagsak ng hindi akma sa pagitan ng kambal na tuta ni Shushu, at sa halip na sumigaw, tinukso niya ito dahil sa pagiging matigas ang ulo at nakita niyang nakakatuwa ang pagiging determinado nito. Nang maglaon, nang bumalik ang pulutong, minasahe ni Kyuuka ang mga sugat ni Yuki bilang bahagi ng kontrata ng kanyang amo at tagapaglingkod. Tinanong ni Yuki ang tungkol sa nasirang harang, at ipinaliwanag ni Kyuuka na ito ay gawa sa engkantadong Melakoten at magkukumpuni ito sa sarili nito hanggat hindi masyadong malala ang pinsala. Bago umalis, sinaway ni Kyuuka si Shushu sa pagiging pabaya at tanga, kaya inutusan niya si Shushu na tulungan si Yuki sa gawaing bahay bilang kabayaran. Habang umaalis ang iba, umupo si Shushu sa likod ni Yuki, sinabing mas lalo pa siyang naging interesado kay Yuki. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Yuki ang isa pang larawan na nagkukumpermiso rito, at nakatitig si Yuki na hindi makapaniwala, na pagtantong wala na siyang kawala. Samantala, umalis si Shushu na humuhuni, inuunang planuhin ang susunod niyang pakana. Sa ibang lugar, isa pang eskwadron ang nakikipaglaban sa isang Shuki at pinaglaruan sila, ngunit habang nasa bingit sila ng kapahamakan, inutusan ng isang tao ang Shuki na huminto, at mula sa anino ay lumabas ang isang halimaw na kontrabida na nakakaramdam sa presensya ni Yuki. Sa ibang araw, nagpasya si Kyuuka upang dumaan si Yuki sa mahiwagang portal para bisitahin ang isa pang iskwad na nakapwesto sa Yamagaya City. Pagkatapos, napakurap si Yuki sa gulat nang biglang lumitaw si Kyuuka na nakasuot ng pangkaraniwang damit. Nabigla siya nang makita si Kyuuka na wala sa uniforme, at sa sandaling yun, hindi niya maiwasang mamangha sa ganda nito. Mabilis siyang nakabawi ng sarili at alang-inang nagkomento na nakakapresko ang bumalik sa mundo ng tao muli. Ngunit sinabi ni Kyuuka sa kanya na sulitin ang sariwang hangin habang kaya niya, dahil ang maikling bakasyong ito ay hindi magtatagal. Habang patuloy silang naglalakad, patuloy na pasulyap-sulyap si Yuki sa kanya. Nakakaramdam ng kakaibang kaba dahil mas maganda pa siya kaysa sa inakala niya nang walang suot na uniforme niya. Nang tanungin niya kung saan niya gustong pumunta muna, hindi siya sumagot at patuloy lang na naglakad, naiwan siyang nagtataka. Samantala, sa dorm, hinahanap ni Shushu si Yuki, ngunit nakita niya si Ne na nag-aayos ng mga gamit sa imbakan sa halip. Nang tanungin niya kung nasaan si Yuki, casual na ipinaliwanag ni Ne na inilabas siya ni Kyuuka, at si Amiri ay nagpapatrol. Sa sandaling marinig ito ni Shushu, nagbago ang ekspresyon niya habang natatanto niya kung anong petsa na. Balik sa mundo ng mga tao, iginagabay ni Kyuuka si Yuki sa isang tahimik na sementeryo, at humihinto sila sa harap ng isang malaking batong alaala. Ipinaliwanag niya na ginuginitin nito ang mga biktima ng insidente sa Gasan Mountain sa Osawa, kung saan dating sumalakay ang mga demonyo, at kabilang sa mga demonyong iyon ang uniform, ang nakatakas. Bata pa noon si Kyuuka ngunit hindi niya kailanman nalimutan ang nangyari. Habang nakatayo sa harap ng batong alaala, inaamin niya na ang kanyang mga karanasan dito ay bahagi kung bakit labis siyang determinado na lumaban sa mga demonyo. Matapos magbigay galang, bumaling siya upang umalis, ngunit mahinang pinigilan siya ni Yuki at iminungkahi niyang kumuha sila. Isang maikling pahinga muna, itinuro niya ang isang tindahan ng parfit sa malapit at pinilit siyang subukan ito. Sa una, nag-aalangan siya, ngunit nang makita niya kung ano ang itsura ng parfit, pumayag siya sa isang mabilis na treat. Doon, nagkwento si Yuki sa kanya tungkol sa sarili niyang madilim na nakaraan, ipinaliwanag na naiintindihan niya ang kanyang damdamin ng higit pa sa inaakala niya.
Ibinunyag niya na nawalan din siya ng kapatid na babae dahil sa atake ng demonyo, kaya alam niya ang masakit na halo ng pagsisisi at paghihiganti. Ngunit binalaan niya na kung labis siyang magpupursige, baka maubos ang kanyang lakas bago pa niya marating ang kanyang layunin, at sa unang pagkakataon, tahimik na bamantong hininga si Kyuuka at binigyan siya ng maliit, taos-pusong ngiti. Nang dumating ang parfait, kumagat siya at talagang nagustuhan niya, isang bagay na bihira makita ni Yuki mula sa kanya. Ang panunood sa kanyang ngiti ay nagpaalala sa kanya ng ekspresyon ng kanyang kapatid mula pa noong matagal na panahon, na nagpabalik ng mga lumang alaala na hindi niya hinarap sa loob ng maraming taon. Bago pa siya makapagsalita, tumunog ang telepono ni Kyuuka na may biglaang babala, at nang walang pag-aalangan, inutusan niya si Yuki na mag-iba ng anyo upang makabalik sila sa dormitoryo ng pinakamabilis hanggat maaari. Nang dumating sila, inutusan niya itong magpalit, ngunit pagkatapos ay hindi inaasahang sinabi sa kanya na sundan siya sa halip na sa kanyang silid. Doon, napagtanto ni Yuki na ito ang dapat niyang gantimpala, kung saan pinayagan siya ni Kyuuka na tulungan siyang magpalit ng damit bago nito isuot ang uniforme, na nagbigay sa kanya ng nakamamanghang tanawin. Nang matapos si Kyuuka magbihis, bumalik sa seryosong usapan ng lahat, at dumating ang mga ulat tungkol sa paglitaw ng maraming bunganga at paglabas ng mga demonyo mula rito. Sinuri ni Mei ang lugar gamit ang kanyang kakayahang makadetect at kinumpirma na walang tao sa malapit, ibig sabihin ay isang pugad ng mga demonyo ang lugar. Si Yuki, na punong-puno ng sigla, ay naghanda habang ang pangkat ay patungo sa larangan ng digmaan. Pagdating nila, hinimok ni Yuki si Kyuuka na agad wasakin ang bunganga ng bulkan, ngunit pinigilan siya nito, iginiit na maghintay hanggang sa maging handa ang kanyang porma sayon. Sa pagpapalaki ni Shushu sa kanyang sarili sa kanyang higanteng anyo, binasag niya ang bunganga ng bulkan, na para bang sinira ang isang pugad ng langgam. Sumunod si Himuri na may sunod-sunod na putok mula sa kanyang Gatling gun arm, nililinis ang mga demonyong natitira. Para sa ilang nakaligtas, handang sumalakay sina Kyuuka at Yuki, ngunit bago matapos magbigay ng utos si Kyuuka, isang biglaang pag-atake ang nagmula sa likuran. Lumitaw ang demonyong unicorn, at nakasakay dito ang misteryosong halimaw na si Hati, na nagpakawala ng isang mapaminsalang. Nagpakawala ng atake kay Himuri, na nagpatambas sa kanya. Agad na humakbang pasulong si Kyuuka at humingi ng mga sagot, at kalmadong ipinakilala ng babae ang sarili bilang isang taong kinasusuklaman ang puwersa ng depensa ng demonyo at nagtatanggi ng sariling mahiwagang Melakoten, na nagbibigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan. Sumabak siya sa isang matinding labanan kay Kyuuka, madaling tinapatan ang lakas at bilis nito. Sa gitna ng labanan, casual na binanggit ng babae ang kanyang gwapong nakababatang kapatid at sinabing hinahanap niya ito. Nang may lumapit na namang isang demonyo sa kanya, tiningnan niya ito ng may matinding galit kaya napako sa kinatatayuan si Yuki, dahil ang nakamamatay na ekspresyon na yun ay kakaibang nagpapaalala sa kanya ng kanyang kapatid. Habang nagpapatuloy ang labanan, kinukutya ng babae ang grupo ni Kyuuka, sinasabing wala silang alam tungkol sa tunay na kapangyarihan ng mundo ng mga demonyo. Ngunit pagkatapos ay binalingan niya si Yuki, at nang magtama ang kanilang mga mata, may kumislap sa pagitan nila. Ang sandaling yun ng pagkaabala ay nagbigay daan kay Kyuuka upang sumalakay, binunot si Yuki mula sa hawak ng babae. Sa halip na tapusin ang laban, umurong ang misteryosong babae kasama ang kanyang unicorn. Galit na galit, inutusan ni Kyuuka si Yuki na habulin siya, ngunit tumanggi ito at pinili sa halip na tulungan ang sugatang sina Himori at Shushu. Nang makita silang walang malay, napagtanto ni Kyuuka na kailangan niyang unahin ang kanilang kaligtasan at nag-aatubiling ipinatigil ang paghabol. Pagbalik sa dormitoryo, ginamo sina Himori at Shushu para sa kanilang mga sugat. Habang nasa likod ng saradong pinto, ginawa ni Kyuuka ang gantimpala ni Yuki, at ginamit niya ang kanyang mga paang lusyos para lubusan siyang pasayahin at pagurin habang tinutukso siya, marahang hinahaplos ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga daliri sa paa habang pinag-uusapan ang misteryosong babaeng demonyo. Inamin niya na hindi pa siya nakakakilala ng sinumang katulad niya. Sinabi ni Yuki, na sinisikap pa ring makabawi, na ang babae ay nakakagulat na kahawig ng kanyang kapatid, na nawala matapos ang isang pag-atake ng demonyo taon na ang nakalipas. Nag-isip si Kyuuka na baka hinahanap ng babae, para sa sarili niyang kapatid na lalaki, na maaaring magpaliwanag sa kanyang reaksyon nang makita si Yuki.
Nang lumaon, naghanda si Yuki ng hapunan, malalim pa rin ang iniisip sa posibilidad na ang babaeng demonyo ay maaaring tunay na matagal na niyang nawawalang kapatid na babae. Nag-ambala ang kanyang mga iniisip nang bahagyang pagsabihan siya ni Nea dahil sa pagpapaapaw ng palayok. Ngunit hindi siya nanatiling galit, sa halip ay taos-puso siyang nagpasalamat sa kanya sa pagtulong nito sa labanan at nangakong susuportahan siya sa abot ng kanyang makakaya. Ngumiti si Yuki at tiniyak siya, tinawag siyang matamis at sinabihan siyang huwag mag-alala. Samantala, sa kaharian ng mga demonyo, ang misteryosong babae, si Aoba, nag-uulat sa kanyang pinuno habang ang isang babaeng maikli ang buhok na nagngangalang Coco ay ginagamot ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng pagdila sa mga ito upang luminous at gumaling. Alam na ni Aoba ang katotohanan na si Yuki nga ang kanyang kapatid, ngunit ang ikinalilito niya ay kung bakit nakipag-alyansa ito kina Kyuuka at sa mga mangangaso ng demonyo, sa dorm. Naliligo si Yuki nang biglang lumitaw si Shushu sa likod niya, na lubos nang nakabawi, at pinasalamatan siya sa pagliligtas. Biro niyang sinabi kay Yuki na huhugasan niya ang likod nito, at nang tumanggi si Yuki, sinabi nito sa kanya na huwag na siyang lumingon, isinasaalang-alang ang kalagayan niya, kaya tanggapin na lang niya ito. Nang siya nagsimulang hugasan ang kanyang likod, inaakala niyang nakasuot ito ng swimsuit, ngunit nang tuluyan siyang lumingon, sinalubong siya ng kanyang marilag na dibdib. Sa matinding gulat, tumakbo si Yuki palabas ng paliguan, at doon niya nabangga si Himari, na nagkataong nagtatanggal ng kanyang mga damit pangloob sa mismong sandaling iyon. Natigilan si Himari, pagkatapos ay naging galit na parang halimaw, handa nang sugurin si Yuki. Bago pa magkagulo, isang portal ang biglang bumukas sa pasilyo, at dalawang miyembro ng Squad 6, sina Tenka at Yakhiga, ang lumabas at agad na nagsimulang tuksuhin si Yuki bilang bagong utusan ng 7th Squad, habang humihingi ng Kyuuka. Nakaupo sila kasama ang squad ni Kyuuka, at agad na kinwestiyon ni Kyuuka kung bakit sila nagkulong sa kanilang dorm. Diretso sa punto si Tenka, at ipinaliwanag niyang narito siya dahil naglabas ang punong tanggapan ng isang agarang babala na isang demonyong nagkukubli bilang tao, isang may matinding lakas, ay nakawala. Inutusan ng mga nakakataas ang lahat ng squad na magtulungan kung may mangyari pang ibang insidente. Bago pa man maproseso ni Yuki ang balitang ito, ibinunto ni Yakhiga ang kanyang matalas at nakakagambalang tingin sa kanyang nakababatang kapatid na si Himari at nagsimulang kutsain siya. Kinutsa niya si Himari dahil nahimatay sa huling misyon, sinabing ikinahiya niya ang pamilyang Izuma at pinahiya ang lahat ng konektado rito. Kinuyam ni Himari ang kanyang mga kamao, nanginginig sa galit, ngunit bago pa siya sumabog, biglang sumingit si Kyuuka. Binanggit niya na narinig na niya ang tungkol sa Squad 3 na inatake ng 2 beses ng parehong demonyong parang tao, at idiniin niya na kinakailangan ng pagtutulungan. Gayunpaman, malayo pa ring matapos si Yakhiga, at nagpakawala siya ng malamig, mapanuksong tawa at ibinasura si Himari bilang walang kwentang basura para sa sarili nitong koponan. Tumaas ang pagkabigo ni Himari, ngunit agad itong napansin ni Kyuuka at hamarang sa pagitan nila bago sinisira ng tensyon ang misyon. Iminungkahi niya ang isang solong laban sa pagitan ng dalawang squad upang husgahan ang kanilang kasalukuyang lakas, at nagpakawala si Tenka ng isang ngiti na may kakaibang kasiyahan dahil malinaw na nagustuhan niya ang ideya, at pumayag siyang bumalik kasama ang kanyang buong koponan para sa hamon. Pagkaalis ng Squad 6, bumaling si Himari kay Kyuuka na may desperado at determinadong ekspresyon. Nang walang pag-aatubili, nagsumamo siya para sa tulong at humingi ng pahintulot na gamitin si Yuki para sa pagsasanay. Pumayag si Kyuuka, ngunit binalaan siya na ang panalo ay mangangailangan ng lakas, disiplina, at sakripisyo. Tumango si Himari ng mariin, tahimik na idinedeklara na handa siyang itulak ang sarili hanggang sa kinakailangan. Nang maglaon, inilabas niya si Yuki upang simulan ang pagsasanay. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kakayahan ay nakabatay sa pagkatuto, dahil sa pamamagitan ng pagmamasid, pagkopya, at pag-aayos, kaya niyang gayahin ang ibang mga teknik, at ang layunin niya ngayon ay pag-aralan at masterin ang kapangyarihan ni Kyuuka. Tumuloy ang dalawa sa isang kalapit na pugad ng demonyo upang magsanay, at hinawakan ni Yuki si Himari, na nag-udyok sa kanyang pagbabagong anyo, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang naging anyo. Bagaman kulang ang kanyang bagong anyo sa lakas ni Kyuuka, mas malaki ang bilis na nakuha ni Yuki. Sa kabila nito, nakaramdam si Himari ng pag-asa habang pinagmamasdan siyang gumalaw.
Dahil ang bilis niya ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na baka may pag-asa siyang makapanalo laban sa kanyang kapatid na madaling hominin sa takbuhan. Sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay, pareho silang pagod at bigla na lamang, ipinakita ni Himari ang kanyang seafood protector, na lubos na ikinagulat niya. Sinabi niya kay Yuki na lumingon agad, ngunit natigilan siya sa posisyong iyon sa loob ng ilang segundo. Ipinaliwanag naman ni Yuki kay Himari na ang kapangyarihan ni Kyuuka ay may kasamang reward system, at kung walang nakapagpapatatag na gantimpala, hindi magiging matatag ang kanyang anyong halimaw, dahil sa pangangailangan. Si Himari ay nag-aatubiling sumang-ayon na bigyan siya ng gantimpala at, sa kanyang kakaibang paraan, ay ibinigay ito ng lubusan. Pagkatapos, casual na iminungkahi ni Yuki na subukan niyang lumipat sa ibang kakayahan, ngunit mabilis na sumagot si Himari. Pinapaalalahanan siya na hindi ito isang bagay na malaya niyang mababago. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa pagiging tugma, at hindi ito mapapalitan, dahil lamang sa gusto niya. Bulong ni Yuki sa kanyang sarili na mahirap ang sistema ng pagbibigay gantimpala nito, ngunit hindi ito pinansin ni Himari at ibinunyag ang kanyang tunay na motibasyon. Ipinaliwanag niya na siya ay nagmula sa iginagalang na pamilya Izuma, nakilala sa pagpapalaki ng malalakas na mandirigma sa loob ng maraming henerasyon, ngunit kung ikukumpara sa kanyang mga kapatid, lagi siyang itinuturing na mahina, ang kabiguan na nagpapababa sa kanilang reputasyon, at ang matinding presyon na iyon ang nagtutulak sa kanya upang magtrabaho ng mas mahirap kaysa kaninuman. Nang marinig sa kanyang katapatan, tumigil si Yuki sa panunukso at tahimik na tumango. Lamambat ang pagitan nila, at nangako siyang tutulungan siya. Ngunit habang pinipigilan lang ang kanyang ego. Nagpatuloy sila sa pagpaplano hanggang gabi, at tinalakay nila ang kakayahan ni Yakyu, na nagpapahintulot sa kanya na baluktutin ang oras. Samantala, sa malayo, biglang huminto si Yakyu sa gitna ng usapan na tila nararamdaman ang determinasyon ni Himari, at ninamnam niya ang kaisipan ng muling talunin ang kanyang kapatid. Kinabukasan, inilabas ni Himari si Yuki para sa mas mahirap na pagsasanay, at ibinahagi niya ang kanyang ideya na ang pagmamanipula ni Yakyu sa oras ay sumusunog ng napakalaking stamina. At kung mapipilitan nila siyang gamitin ito ng madalas, makakagawa sila ng butas. Itinuturo din niya ang kakaibang posisyon ni Yakyu sa tuwing nagpapalakas ito, isang kahinaan na maaari nilang samantalahin. Iminumungkahi ni Yuki na lubos na magtuon sa bilis upang mabawasan ang pagkakataon ni Yakyu na maisaaktibo ang kanyang kakayahan, at sumasang-ayon si Himari, at sinabihan siya na idaan ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga binti. Dahil dito, bumibilis ang kanyang mga galaw, ngunit nawawala ng epekto ang kanyang mga atake. Pagkatapos, kapag natapos ang pagbabagong anyo, marahan na tinapat ni Himari ang kanyang ulo, ipinapakita na nakikita niya ang kanyang pagunlad habang pinaalalahanan siya na mahaba pa ang kanyang tatahakin. Nang maglaon, lumipat sila sa ibang lugar para sa susunod na yugto ng pagsasanay, ngunit sa pagkakataong ito, lumapit si Kyoka upang mag-alok ng gabay. Tinuruan niya si Himari na ang direktang pakikipaglaban kay Yuki ay mas epektibo kaysa kumilos mula sa malayo, at agad niya itong naintindihan. Kasunod ng payo, umakyat si Himari sa likod ni Yuki upang gabayan siya, at labis na lumakas ang kanyang lakas. Ang kanilang mga atake ay naging mas matalas, mas mabilis, at mas magkakaugnay. Araw-araw, walang tigil silang nagsasanay, pinipino ang kanilang mga galaw hanggang sa perpektong magtugma ang kanilang tiyempo. Bawat matagumpay na sesyon ay nagtatapos sa pagtanggap ni Yuki ng kanyang karaniwang mga gantimpala, at hindi siya nagreklamo kahit minsan. Sa wakas, ang araw ng duelo dumating. Maagang dumating ang squad 6 na kasama sina Tenka, Yakyu, at Sara. Pagkatapos, habang naliligo sina Himari at Shushu bago ang laban, biglang lumusat si Sara sa tubig at agad na nakatulog, na ikinagulat ng dalawa. Pagkatapos, lumabas si Himari, pero pinahinto siya ni Yakyu. Lumapit ang kanyang ate at tinukso siya, at panandaliang bumaba ang kumpiyansa ni Himari. Ngunit dumating si Yuki sa tamang oras, at ang kanyang matatag na tingin ay nagbigay katiyakan sa kanya na siya ay lumakas na. Sa labas ng dorm, lumitaw si Gina ng squad 10 bilang itinalagang hukom. Iniaangat niya ang kanyang mga kamay at lumikha ng isang malaking pananggalang na hadlang sa paligid ng arena upang matiyak na walang sinumang magdusa ng matinding pinsala. Pagkatapos ay nagsimula ang labanan, at ang patakaran ay simple.
Ipagpatuloy ang paglaban hanggang sa hindi na makapagpatuloy o sumuko ang isang tao. Unang kumilos si Yakyu, nagpakawala ng mas maraming panlalait, lubos na kumbinsido na siya ang mananalo. Ngunit ginamit ni Himari ang kanyang kumpiyansa laban sa kanya. Sa pinabilis na bilis ni Yuki, nagpakawala sila ng sorpresang atake sa simula pa lang, nahuli si Yakyu nang hindi handa. Sa kabila nito, ngumiti ng mayabang si Yakyu nang walang takot. Bumagsak ang oras sa paligid niya habang inaaktibo niya ang kanyang kakayahan, ibinabalik ang kaayusan ng lugar sa isang iglap. Ngunit pinaghandaan ni Himari ang sandaling ito. Inaasahan ang pagbabago sa oras, agad niyang binago ang direksyon, iniba ang kanyang estratehiya habang gumagalaw pa. Kasama si Yuki sa kanyang tabi, inihanda niya ang sarili upang harapin ng direkta ang kasanayan ni Yakyu sa pagbaluktot ng oras. Kanina, dala ng pangangailangang malaman ang anumang kaya niya tungkol sa kanyang kapatid, tinanong ni Himari si Saura kung nagsasanay ba ang kanyang kapatid. Si Saura, na may karaniwang antok na ekspresyon, ay casual na ibinunyag na hindi man lang nag-abalang magsanay si Yakyu. Aniya, kumikilos si Yakyu ng malaya at walang pakialam, na para bang ang duwelo ay hindi nangangailangan ng anumang pagsisikap mula sa kanya. Nagkomento si Shusho na malamang hindi siniseryoso ni Yakyu si Himari, at ang pahayag na yun ay tahimik na nagpaalab sa motibasyon ni Himari na talunin siya sa anumang paraan. Nang magsimula ang laban, agad na inilunsad ni Himari at Yuki ang lihim na estratehiyang kanilang pinagsanayan ng ilang araw. Si Yuki ay bumulusok pataas sa kalangitan ng may matinding bilis, at si Yakyu naman ay nanatiling kalmado at tiwala sa sarili. Iniangat ang kanyang binagong baril habang naghahanda siyang aktibo ang kanyang natatanging kakayahan, na nagpaplanong balikan ang oras at kontrolin ang laban. Ngunit inaasahan ni Himari ang sandaling ito. Sa sandaling kumuha si Yakyu ng kanyang posisyon sa pagpuntirya. Idinirekta ni Himari. Si Yuki ay nasa himpapawid, na nagtulak sa kanya sa isang biglaang pabulusok na pagbaba. Napakabilis ng pagbabago kaya nakatama sila ng malinis kay Yakyu, direktang tinamaan siya. Kahit matapos tamaan, agad na kumilos si Yakyu. Binalik niya ang oras para ibalik sa dati ang pinsala at masusing pinagmasdan si Himari, handa sa anumang susunod na mangyayari. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang gamitin ang kanyang pagpatigil ng oras, na planong patigilin ang buong larangan ng labanan at tapusin ang laban na may nakatutok na kalamangan. Ngunit nang bumalik ang oras, nasa labas na ng kanyang abot sina Yuki at Himari. Kinaiinisan niya ang nasayang na enerhiya, at yun mismo ang gusto ni Himari. Gamit ang pinahusay na bilis ni Yuki, kinokontrol ni Himari ang kanilang galaw sa mabilis, hindi mahuhula ang pagbugso, na pinipilit si Yakyu na umikot, subaybayan, at muling itutok ng paulit-ulit. Ang patuloy na paggalaw ay nakakasira sa ritmo ni Yakyu, na nagpapahirap sa kanya na hulaan ang kanilang susunod na pag-atake. Lalong lumalakas ang determinasyon ni Himari, at nararamdaman ni Yuki ang kanyang dedikasyon sa pamamagitan ng kanilang koneksyon, na lalo pa siyang binibigyan ng motibasyon. Ang kanilang taktika ay umaasa sa pagkalito at panlinlang, na lumilikha ng walang katapusang paggalaw na sinasabayan ng mga pag-atake mula sa mga anggulong hindi kayang hulaan ni Yakyu. Sa pagmamasid sa kanyang kapatid sa loob ng maraming taon, nakikilala ni Himari ang lahat ng banayad na mga pose at tindig na ginagamit ni Yakyu para buhayin ang kanyang mga kakayahan, at ang pagsasamantala sa mga ugaling iyon ay nagbibigay kay Himari ng kalamangan sa labanan. Ngunit hindi kailanman pabaya si Yakyu, dahil nakatago sa likod ng kanyang mga pinilipit na koma ang isang mas malakas na teknik. Inihayag niya ang kanyang nakatagong kakayahan, ang prime time, at sa kapangyarihang ito. Dramatiko niyang pinahaba ang kanyang kontrol sa oras, pinatigil ang lahat ng bagay sa loob ng mahigit 5 buong segundo. Sa tahimik na sandaling yun, inasinta ni Yakyu ang kanyang mga atake at nagpakawala ng 2 beses, isa para kay Yuki, ang isa pa ay para kay Himari. Nang muling umagos ang oras, sabay silang bumagsak, hindi nakakilos sa atake na kanilang hindi inasahan. Sa isang sandali, nanindigan si Yakyu bilang matagumpay, ngunit naging mahal ang kapalit sa kanya ng primetime, dahil inubos nito ang kanyang lakas, pinahina ang kanyang tindig, at pinabagal ang kanyang mga galaw. Samantala, nayanig si Himari, at halos susuko na nang marinig niya si Yuki na hinihimok siyang magpatuloy, itinuturo na lubusan ng nanghina si Yakyu. Ipinilit ni Himari idilat ang kanyang mga mata at nakita ang katotohanang napansin niya,
na ang natitirang lakas ni Yuki ay mahinang dumadaloy pa rin sa kanilang ugnayan. Muling tumayo siya, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit ayaw bumigay ng kanyang kalooban, at sa unang pagkakataon, tumayo siya hindi bilang ang mas mahinang kapatid, kundi bilang isang may paenang sariling determinasyon at tiwala ni Yuki sa likuran niya. Naghanda si Yakyu ng isa pang tirada, pamwesto sa kanyang pamilyar na ayos, ngunit nagbago ng taktika si Himari. Sa halip na manatili sa ibabaw ni Yuki, lumukso siya pababa sa gitna ng kanilang paglusob, na wala sa paningin ni Yakyu. Nagpaputok si Yakyu ng instintibo, ngunit walang tinamaan. Sa parehong sandali, lumitaw si Himari mula sa ibaba at nagpakawala ng isang tumpak na pagtama direkta sa leeg ni Yakyu bago pa siya makarik, at perpektong tumama ang atake. Natigilan si Yakyu, kumalat ang gulat sa kanyang mukha bago siya tuluyang bumagsak sa sahig ng arena. Agad na naghiyawan sina Shushu at Nei, sumisigaw sa kagalakan sa tagumpay ni Himari, habang tahimik na nanunood si Kyoko, nararamdaman ang pagmamalaki sa kahangahangang estratehiyang ginawa ni Himari. Samantala, kinikilala ni Tenkid ang galing sa likod ng panalo at pinapayuhan si Saura na gamitin ang pagkatalo ni Yakyu bilang pagkakataon upang lumakas. Pagkatapos, mabilis na pinagaling ng referee ang mga nasugatang mandirigma, at nang magising si Yakyu, nakita niya ang mga lumang alaala ni Himari na bumabagsak mula sa labis na pag-eensayo, ang kanyang determinasyon ay napagkamalan lang na pagkabata. Nakita ang paglago ng kanyang kapatid gamit ang sariling mga mata, si Yakyu dahan-daang binabati si Himari, inaalok siya ng pagkakataong makabalik sa pamilya bilang pantay-pantay. Ngunit nanindigan si Himari, at tumanggi siya, sinasabing ang tunay niyang tahanan ay kasama ang kanyang koponan. Ang kanyang mga salita ay matinding tumama kay Yakyu, ngunit tahimik siyang inalo ni Saura at Tenka, nauunawaan na ang kanyang pagmamataas ay nagtatago ng mas malalim na damdamin na bihirang ipakita niya. Pabalik sa dorm, huminahon ang mga bagay. Si Himari ay kumukuha ng inumin pagkatapos ng panalo nang lumapit si Yuki para kumuha rin. Bigla niya itong hinayla palapit at hinalikan ng malalim, ipinapamahagi ang malamig na tubig sa pagitan ng kanyang mga labi. At ang matamis at makatas na paghahalikan ay naging tahimik niyang gantimpala sa kanya para sa suporta nito sa buong laban. Sa ibang dako, pinag-uusapan ni Yakyu at Tenka ang tunggalian, at pinagalitan ni Tenka si Yakyu dahil sa pagmamaliit sa kalaban nito. Inamin ni Yakyu na pinahaba ng kakulangan ni Yuki sa purong lakas ang laban, ngunit inamin din niya na ang matalinong pagtutulungan ni Him at Amiri ang nagpabigla sa kanya. Samantala, hinanap ni Shushu ang dalawa, ngunit natagpuan lang niya sina Himari at Yuki na nasa gitna pa rin ng mapusok na paghahalikan, mahigpit na magkayakap pagkatapos ng matinding emosyon ng labanan. Pagkatapos, turno na ni Saura na harapin si Shushu sa susunod na laban, ngunit sa likod ng pananggalang na hadlang ni Jinna. Nakatago mula sa paningin ng puwersa ng depensa ng mga demonyo, malalakas na demonyo ang nagmamasid ng malapitan sa eksena, naghihintay ng kanilang pagkakataong sumalakay. Sa pagharap ni Saura kay Shushu, parehong umaasa ang mga manlalaban sa purong pisikal na lakas, at bumibigat ang tensyon sa sandaling magsimula ang laban. Bumibilis ang tibok ng puso ni Shushu, tumataas ang kanyang motibasyon hindi lamang upang manalo, kundi upang mapahanga si Yuki na nanunood mula sa gilid. Sinasabi niya sa sarili na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, at mula simula pa lang, nagpasya silang lumaban gamit lamang ang kanilang mga kamao. Ang malalakas na suntok ni Saura na hinaluan ng kanyang nakakagulat na biglaang bilis ay ginagawa siyang hindi mahulaan, habang ang matayog na tangkad at malupit na lakas ni Shushu. Bigyan siya ng namumunong presensya, ngunit si Saura, dahil sa kanyang mababang stamina at pagiging tamad, ay mabilis na napapagod. Dahil napagtanto niyang hindi niya kayang ipagpatuloy ang laban ng matagal, inihayag niya na ilalabas niya ang kanyang tunay na kakayahan, ang Madship. Natuwa sa hamon, inaktiba ni Shushu ang kanyang sariling pagbabago sa pamamagitan ng paggamit ng paradigm shift, na pinalaki ang kanyang katawan ng kapansin-pansin. Nagningning ang mga mata ni Saura sa pag-asam, at tumaas ang kanyang enerhiya habang pumapasok siya sa Crazy Ship Phase 3, isang anyo na nagpapalakas sa kanyang lakas at bilis. Nang sapitin ni Saura ang isang malakas na suntok mula kay Shushu na nagpatamba sa kanya sa lupa, si Saura ay lumukso. Agad na bumalik, nagbigay ng mabilis na tama sa mukha ni Shushu. Ginamit niya ang lamaking anyo ni Shushu bilang kanyang kalamangan,
Ginawa ang malaki nitong katawan na madaling target. Bigla, bumulaga ang matutulis na bato mula sa ilalim ng sahig ng arena, dahilan upang mawala ng balanse si Shushu. Sinamantala ni Saura ang pagkakataon upang ibigay ang isang matinding tama sa tiyan, na nagpatamba sa kanya ng patihaya. Pinanood ni Yuki nang may lumalalim na pangamba ang pagbagsak ni Shushu, ngunit itinulak nito ang sarili upang bumangon, tumangging sumuko. Ngumisi si Saura, ngunit alam ni Shushu na malayo pa sa katapusan ang laban na ito. Bumalik ang kanyang mga iniisip sa kanyang mga kaklase. Tinutukso siya tungkol sa pag-ibig, sinabihan siyang balang araw maiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng ipaglaban ang isang taong gusto niya. Hindi niya ito pinansin noon, ngunit ngayon, puspos ng sakit at determinasyon, sa wakas, nauunawaan na niya na gusto niyang makita ni Yuki ang kanyang lakas at masaksihan ang kanyang tagumpay. Senadorya sa ni Saura si Shushu na lumiit upang mapabuti ang kanyang pagkilos, ngunit binaliwala ni Shushu ang suhestyon na may dagandong. Lalo siyang lumaki, lampas pa sa sukat ng b-ball ni Kim Kardashian, at ibinato ang sarili pataas bago bumagsak ng malakas na parang bumabagsak na isdang nigger. Sinubukan siyang pigilan ni Saura, ngunit nahagip siya habang kumikilos at naipit sa lupa habang dinadaganan siya ni Shushu ng kanyang napakalaking katawan. Sa isang sandali, tila talo na si Saura, dahil ang kanyang katawan ay nakahandusay at malambot sa sahig ng arena. Nagbigay senadorya si Shushu kay Jenna upang simulan ng pagbibilang, ngunit bago pa lumabas ang unang bilang sa bibig ni Jenna, biglang umayos ang katawan ni Saura ng hindi natural. Kalahati ang nakapikit ng kanyang mga mata, nawala ang kanyang ulirat, ngunit ang kanyang tindig ay nagbago sa perpektong porma. Napatingin si Yuki, tulala, habang si Yakyu ay ngumisi lang, nauunawaan na agad ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na ang nakatagong kapangyarihan ni Saura ay nabubuhay kapag nawala ng ulirat ang kanyang katawan. Habang tumatakbo pa ang kanyang kakayahan, ganap na kinokontrol siya ng kanyang mga instinct, lumilikha ng isang ligaw at walang tigil na estado. Sumugod si Saura ng may nakakatakot na lakas, sunod-sunod na sumasalakay ng mabilis. Sinikap ni Shushu na ipagtanggol ang sarili, ngunit ang matinding pag-atake ni Saura ay nagawa siyang daijin hanggang sa ito ay bumagsak, habol ang hininga at hindi na makapagpatuloy. Nagtapos ang laban na si Saura ang nagwagi. Nagmadali si Jenna upang pagalingin si Shushu, ngunit pinunit ng enerhiya ng pagpapagaling ang damit ni Shushu, dahilan upang malantad ang kanyang dibdib. Mabilis siyang tinakpa ni Mei, habang hinihimok ni Kyuuka si Shushu na umatras sa gilid at pahinga. Ang tanging ginagawa niya ay manatiling kalmado pagkaalis ng mga tao, bumubuhos ang kanyang damdamin, kaya nagtatago siya sa kanyang silid, pilit pinipigilan ang luha, dahil ang matalo sa harap ni Yuki ay mas masakit kaysa sa gusto niyang aminin. Nang kumatok si Yuki at nag-alok ng ginhawa, sinabi niya rito na kalimutan ang laban, ngunit ang taimtim na mga salita nito ay nananatili sa kanyang puso, dahil naniniwala ito na siya ay malakas, na mahusay siyang lumaban, at muntik na siyang manalo. Gustong palubugin ang kirot ng pagkatalo, hiniling niya kay Yuki na ipikit ang mga mata nito. Nang gawin nito yon, lumapit siya at marahang hinalikan nito, ninakaw ang hininga nito. Hindi siya nagpaliwanag, tanging pahiwatig lang na gusto niyang palitan ang kalungkutan niya ng isang bagay na di malilimutan. Sa labas, sinusuri ni Mei ang lugar, ngunit wala siyang napansing kakaiba sa una, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang dalawang misteryosong babae sa isang malayong talampas. Ang isa sa kanila, na may mahabang itim na buhok, ay direktang nakatitig sa kanya. Nadama ni Mei na may pumapasok sa kanyang isip na isang banyagang presensya, isang nakakapanindig balahibong babala ang umaalingaw sa loob ng kanyang ulo. Maya-maya, lumitaw ang mga demonyo mula sa anino, nagkukumpulan patungo sa arena. Itinaas ni Jenna ang kanyang harang, tiwala sa tibay nito, ngunit lumala ang sitwasyon nang sumulong ang isang malaking saki, at sa isang malakas na atake. Winawasak ang buong kalasag, kaagad na tinapos ni Kyuuka ang duelo, na pagtanto na totoo ang banta. Mabilis na iginiya ni Tenka sina Jenna at Mei sa kaligtasan habang ang iba ay naghahanda upang lumaban. Si Shushu, na lubusang gumaling, ay bumalik sa labanan sa tabi ni Saura. Sumugod si Ameri sa demonyong anyong tao, ngunit itinaboy siya nito, sinasabing hindi siya ang target. Tumanggi siyang hayaan itong makatakas at sumugod, ngunit tinamaan siya pabalik nito ng kidlat.
Itinulak siya patabi ni Yakyu bago pa tumama ang ikalawang atake at siya ang nanguna sa paghaharap. Kinilala ni Ameri ang kanyang intensyon at umurong upang muling magtipon, kasama sina Kyuuka at Yuki. Magkasama, bumuo ang tatlo ng estratehiya upang gawing panalo si Yuki. Pinagsama ni Ameri at Kyuuka ang kanilang kapangyarihan sa kanya, na nagdulot ng bagong pagbabagong anyo. Ang katawan ni Yuki ay pumuspos ng enerhiya, bumilis ng husto ang kanyang bilis, lumakas ang kanyang lakas hanggang sa naging siya ay isang bagay na higit pa sa tao, ang Warlord. Sa ibang lugar, nakikipaglaban si Yakyu sa tabi ni Tenka, ang pinuno ng Grupo 6, laban sa demonyong kahawig ng tao. Habang umiigting ang labanan, paulit-ulit siyang inililigtas ng liksi ni Yakyu, ngunit mabilis na nakakaangkop ang demonyo. Isang malakas na pagsabog ang yumayanig sa larangan ng labanan. Naputol ang braso ni Yakyu at nasira ang kanyang tindig ng kakayahan. Binaha ng sakit ang kanyang katawan, ngunit tumanggi siyang bumagsak, kaya gamit lamang ang kanyang mga binti, muli niyang itinayo ang kanyang tindig, na nagbigay daan sa kanya upang baliktarin ang oras at ibalik ang kanyang braso. Malaki ang naging kapalit, ubos na ang halos lahat ng kanyang natitirang enerhiya at naging mahina siya. Naghanda ang demonyo ng isa pang napakalaking pagsabog, ngunit bago ito tumama, humakbang si Tenka. Nakangiti ng mahinahon at may tahimik na katiyakan, inihayag niya ang bukirin ng mga nagbagsakang demonyo sa likuran niya. Malinis na ngayon ang lugar, naiwan na lamang si Tenka kasama ang humanoid na demonyo. Tumingin ito kay Tenka at sa puwersa ng depensa, na may lubos na pagkasuklam, kumbinsido na napakahina nila para makasabay. Sa isang kisap ng kidlat, naglunsad ito ng matinding atake, pinilit si Tenka na umiwas sa pamamagitan ng pagdaan sa isa sa kanyang mga portal. Lumitaw siya sa likod ng nilalang at naghatid ng matalas na sipa pataas. Ngunit madali lang itong naiwasan ng nilalang at gumanti ng isang pagsabog. Muling dumulas palayo si Tenka, gamit ang kanyang mga portal ng may katumpakan, at naglathala ng isang maliit na black hole na nagawang saktan ang demonyo. Galit na galit, ipinamalas ng nilalang ang buong lakas nito sa isang mapaminsalang suntok, ngunit muling lumitaw si Tenka sa likod nito at itinama ang isang suntok sa mukha nito, na nagpatilapon dito pataas. Gamit ang kanyang black hole sa pinakamataas na kapasidad, hinigop niya ang demonyo. Nang lubusan, pinawi ito sa isang iglap at tinapos ang laban kasing bilis ng pagsisimula nito. Mula sa malayo, sina Yuki at ang iba pa ay nanunood ng may pagkamangha. Puno sila ng pagmamalaki, ngunit tahimik ding nakaramdam si Yuki ng takot sa napakalakas na kapangyarihan ni Tenka. Ang mas nakakagulat pa sa kanya ay ang ambisyon ni Kyuuka, na layuning maging pinuno ng lahat ng mga commander, kasama na ang isang kasing lakas ni Tenka. Balewala lang sa kanya ang hirap, na nagbigay inspirasyon kay Yuki habang napagtatanto niyang nais din niyang maging bayani sa Mado. Matapos ang labanan, nagtipon ang grupo para sa isang mabilis na pagpupulong, at iniulat ni Nen na isa pang demonyo ang malaya pa rin, ngunit hindi pa rin niya ito matagpuan kahit sa kanyang pinahusay na paningin. Wala ring nakitang bakas si Imura, at iminungkahi ni Shushu na baka nabura na ni Tenka ang anumang palatandaan dahil sa kanyang black hole. Humihingi sila ng tawad, ngunit pinupuri siya ni Kyuuka at Tenka, ipinapaalala sa kanya na natukoy niya ang dalawang demonyo bago ang pag-atake, na nakapigil sa isang pananambang. Pagkatapos, pinuri ni Tenka si Yuki para sa lahat ng kanyang naiambag sa laban, at maging si Jinna, na nakasaksi sa kanyang pagganap, ay sa wakas umamin na karapat-dapat siya ng pagkilala at mahiyain siyang humingi ng kanyang autograph. Malapit doon, pinasalamatan ni Himuri si Yakhiga sa pagligtas sa kanya. Habang nasa labanan, ngunit si Yakhiga, puno ng pagmamalaki, ay nagbibiro na sinabihan siyang bumalik sa pamilya. Tumanggi si Himuri gaya ng dati, na iniiwan si Yakhiga na nagbubulong-bulong sa likuran. Pagkatapos, nagkasundo sina Tenka at Kyuuka na ituring na tabla ang kanilang naunang laban, at nagpasya ang lahat na umuwi. Nang gabing yun, pumunta si Yuki sa paliguan, at sumama sina Himuri at Kyuuka sa kanya, nilinisan siya ng marahan bilang gantimpala sa kanyang pagsisikap. Humilig si Kyuuka sa kanyang likod, minamasahe siya habang nagtatanong tungkol sa kanyang pagod. Inamin ni Yuki na pinagod siya ng laban matapos harapin ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawang masasamang tao. Nang maglaon, iginuhit ni May ang dalawang mga demonyong hugis tao na nakita niya kanina, at ang kanyang mga guhit ay nagpapakyut sa kanila kumpara sa realidad,
na nagpapatulala kay Yuki. Bumulong si Himuri na ilalabas na ng headquarters ang tamang mga sketch sa lalong madaling panahon, ngunit, nararamdaman pa rin ni Kyuuka na ang dalawang halimaw na ito ay naiiba sa lahat ng kanilang nakaharap noon. Kinagabihan, nakahiga si Yuki sa kanyang silid, iniisip ang misteryosong demonyo na kahawig ng kanyang kapatid, kung bakit hindi na ito muling nagpakita, at kung kabilang ito sa ibang paksayon. Nalunod sa pag-iisip, kalaunan ay nakatulog siya, hindi nalalaman na maya-maya, pasimpleng pumasok si Tenka sa kanyang silid na may lihim na misyon. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Yuki, Kyuuka, at Himuri ang dormitoryo ng Group 6. Sinalubong sila ni Tenka, sila ng buong puso at hiningi kay Himuri na makipagkita sa ibang miyembro habang pinag-uusapan niya ang estratehiya kasama si Kyuuka. Pagkatapos, hiningi niya ang tulong ni Yuki sa mga gawaing bahay, at pumayag ito. Sa kanyang pagkagulat, mas malinis ang dorm ng Grupo 6 kaysa sa Grupo 7, kaya ang tanging naiwan sa kanya ay ang paglalaba, partikular ang paghuhugas ng mga protector ng balangkas ng mga babae. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit namula ang kanyang mukha sa kahihiyan sa buong panahon. Pagkatapos nagtungo si Yuki upang ihatid ang isang pakete sa kwarto ni Yakiga, ngunit nang hindi ito sumagot sa kanyang katok, tahimik siyang pumasok. Ang kanyang nakita ay halos nakapagpatigil sa kanyang hininga, dahil ang kwarto ay puno ng mga larawan ni Himuri, mula sa maliliit na kwadro hanggang sa malalaking larawan na tumatakip sa mga dingding. Najitla, inilapag niya ang pakete sa isang mesa at mabilis na lumabas. Sa sala, nakita niyang natutulog si Saura sa sopa, at sinubukan niyang kumutan ito, ngunit likas na hinayla siya ni Saura upang maging una niya sa pagyakap. Bilang isang sanay na mambubuno, mahigpit siyang hinawakan ito sa pagitan ng mga binti, dahilan para siya ay maguluhan sa pagitan ng pagkaasiwa at kasiyahan. Sa huli, nagising si Saura at tinulungan si Yuki na dalhin ang nakatuping labada sa kani-kanilang kwarto. Magkasama silang nagtungo sa gym, kung saan sila makikita si Himuri na pinapanood si Yakiya na magsanay. Tinukso siya ni Saura, tinanong kung palihim ba siyang humahanga kay Yakiya sa kabila ng kanilang pagiging magkaribal, at inamin ni Himuri na inspirasyon niya ang kakayahan ni Yakiya at nais niya itong lampasan balang araw. Ibinahagi ni Saura ang kanyang teorya ng Magic Peach, na nagmumungkahi na ang natatanging kapangyarihan ng bawat tao ay sumasalamin sa kanilang pinakamalalim na hangarin. Ito ay makikita sa mabilis na pag-unlad ni Himuri, na nagmumula sa pagnanais na bumuti tulad ni Yakiya, habang ang kakayahan ni Yakiya na batay sa oras ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na makasama ng mas matagal ang kanyang kapatid. Napahiya, sinubukan ni Himuri na itanggi ito, bagaman nahanap ni Yuki ang ideya na kakaibang kapanipaniwala, lalo na pagkatapos ng kanyang nakita. Pagkatapos magsanay ni Yakiya, inalok siya ni Himuri ng tuwalya bilang pambihirang gawa ng kabaitan, ngunit kumilos si Yakiya na parang walang pakialam. Tahimik na tumawa si Saura at naisip kung paano kaya magre-react si Himuri kung makita nito ang kwarto ni Yakiya, at ang ideyang iyon ay nakapagpatakot kay Yuki, kaya buong diin niyang iminungkahi na panatilihin na lang nila yun sa kanilang sarili. Samantala, sa isang pribadong silid, pinag-uusapan ni Kyuuka at Tenka ang natitirang banta ng mga demonyo. Bagamat tila walang apurahan, iginigiit ni Kyuuka na sila ang unang umatake sa halip na maghintay, at sumang-ayon si Tenka, ngunit nagbabala na hindi pa rin nila alam kung ilang demonyong tao ang umiiral. Inakala ni Kyuuka na natalo na ni Tenka ang 4, ngunit ipinahiwatig ni Tenka na nagsisimula pa lamang ang labanan. Pagkatapos, tinapos ni Tenka ang kanyang pag-uusap kay Kyuuka, at sa casual na tono, tinanong niya si Kyuuka kung maaari niyang hiramin si Yuki bilang kanyang personal na tagapaglingkod, na ikinagulat ni Kyuuka. Inamin ni Tenka na ang kanyang buhay ay naging hindi na matitiis na kawalan, at sinisikap niyang punan ang kawalang yun sa pamamagitan ng pagnanais kay Yuki bilang kanyang personal na pinagmumulan ng ginhawa at kasiyahan pagkatapos ng mahahaba at nakakapagod na araw. Bilang kapalit, inalok niya si Kyuuka ng kanyang buong suporta sa nalalapit na botohan para sa kataas-taasang commander, ngunit hindi natinag si Kyuuka at tumangging ipagpalit ang kanyang mga halaga o ang sarili niyang miyembro, ipinipilit na aakyat siya sa tuktok gamit ang sarili niyang lakas sa halip na mga shortcut. Nang matapos ang pulong, casual na ipinahiwatig ni Tenka na balak niyang makasama si Yuki, anuman ang mangyari, na agad namang ikinainis ni Kyuuka. Sa kanilang pagbalik sa dorm,
ipinaliwanag ni Kayuka ang lahat kay Yuki at Himeri. Nakikinig si Yuki na hindi makapaniwala, na pagtatanto na gusto siya ni Tenka para sa sarili niya, hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang parang pampaginhawa sa kanyang mga pagkabigo. Ang ideyang ito ay bumabagabag sa kanya, lalo na't napakarami na niyang tungkulin bilang tagapangalaga ng 7 squads kaya halos wala na siyang personal na oras na natitira. Sa gabing yun, habang naliligo ang mga babae, si Yuki ay nakahiga sa kanyang kama, hindi mapakali sa kanyang emosyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang makapangyarihan at maganda gaya ni Tenka ay nakatuon sa kanya. Gusto niyang maging totoong bayani at hindi isang kasangkapan para sa kasiyahan ng iba. Bigla, isang kulay lilang portal ang lumitaw sa kanyang silid. Pumasok si Tenka nang walang pahintulot, at nahinto si Yuki, natatakot matapos ang babala ni Kayuka kanina. Unti-unti siyang lumapit sa kanya at sinabing gusto niya siya bilang kanyang nobyo o ama ng anak, hindi bilang alipin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya, at siya ay humilig hanggang ang tensyon ay halos hindi mabereng. Pagkatapos ay hinalikan siya, at ang kanyang balabal ay nadulas mula sa kanyang mga balikat habang nais niyang tikman ang kanyang Slim Jim. Nagawa ni Yuki na humingi ng oras para mag-isip, ngunit si Tenka ay tila natutuwa lamang sa kanyang pag-aalangan. Bago pa man may mangyari, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Shushu at napatigil sa kanyang kinatatayuan. Ilang sandali pagkatapos, hinayla ni Kayuka sina Yuki at Tenka papunta sa sala, ang kanyang matatalim na tingin ay parang kayang maghiwa ng bakal. Nanindigan si Tenka at inulit na nilalayo niyang angkinin si Yuki, ngunit inutusan siya ni Kayuka na umalis, tumangging pahintulutan ang kanyang pag-uugali. Bago pumasok sa kanyang portal, sinabi ni Tenka kay Yuki na gustong-gusto niya ito, iniiwan siya. Pagod at napupuspos. Kinabukasan, tinipon ni Kayuka sina Yuki at ang pulutong upang simulan ang bagong yugto ng pagsasanay. Naalala niya kung paano lumakas ang kakayahan ni Yuki nang sumakay si Hamari sa kanyang likod sa nakaraang laban, at plano niyang subukan ang kanyang pagiging tugma sa ibang miyembro. Sila ang unang nagboluntaryo, at nang umakyat siya kay Yuki at hinawakan ang kanyang kadena, agad itong nag-iba sa isang nagniningning na anyo na tinawag ni Kayuka na Shining Star. Bumababa ang kanyang lakas kumpara sa anyo ni Hamari, ngunit lubos na tumatalas ang kanyang pandama. Nagiging napakalinaw ng kanyang paningin kaya't nakita niya nang hindi sinasadya ang bawat kalalakihan. Tanawin sa panaginip, pilit siyang kanselahin ang kakayahan bago pa siya tuluyang masobrahan sa matinding epekto. Gayunpaman, kinikilala ni Kayuka ang pormang ito bilang mahalaga para sa paghahanap ng mga nakatagong Shuki. Naabutan si Yuki ng pagkapagod, at siya ay bumalik sa normal pagkatapos, at si Nei ay ginantimpalaan siya ng isang malambot na halik sa pisngi. Nang makita ito, mabilis na hiningi ni Shushu ang kanyang pagkakataon, at nag-aatubiling sumang-ayon si Kayuka. Kapag sila ay kumonekta, nakamit ni Yuki ang pormang Iwatushi, nakakakuha ng napakalaking kapangyarihan ngunit nawawala ng halos lahat ng kanyang bilis. Sinubukan ni Shushu na i-activate ang paradigm shift upang mapabuti pa siya, ngunit sa halip, nagpalaki siya sa sarili niya upang maging isang higanteng bersyon ng kanyang normal na anyo. Agad itinuro ni Kayuka na ginagawa nitong ganap na walang silbi si Yuki sa kanya at idineklara na hindi na sila dapat magsama muli, at nagpasya si Kayuka na magtuon sa anyo ni Nei para sa mga laban sa hinaharap. Bago magpatuloy ang pagsasanay, tumakbo si Nei papunta sa paaralan. Si Yuki, na nagtataka pa rin sa kanyang normal na pamumuhay bilang estudyante, ay sumama sa kanya sa paglakad ng kaunti. Sa daan, ipinaliwanag niya na naglaho ang kanyang mga magulang pagkatapos ng insidente ng Mado at opisyal na idineklara silang patay, ngunit tumanggi siyang maniwala na wala na sila. Lubos na nakarelate si Yuki dahil alam niyang mayroon siyang ang parehong pananaw tungkol sa nawawala niyang kapatid. Samantala, nagkita sina Kayuka at Tenka para mananghalian, at ang kanilang usapan ay lumipat patungo sa kanilang pinakamataas na komandante, na sinasabing direktang nakikipagnegosasyon sa mga Shuki sa pag-asang matapos ang krisis ng Mado. Para kay Kayuka, mapanganib ang ideya at lubos siyang nagdududa sa mga Shuki, ngunit pagkatapos ay ipinabatid ni Tenka sa kanya na ang lahat ng komandante ay dadalo sa isang mahalagang kumperensya sa lalong madaling panahon at nangakong lubos na susuportahan ang matigas na iskuwad ni Kayuka. Kalaunan, bumalik si Kayuka sa dorm kasama si Tenka, na ikinagulat ni Yuki. Habang naghahanda si Yuki ng inumin,
Tinutokso siya ni Tenka, na nakakainis. Parehong sina Nei at Kayuka. Bago pa lumala ang tensyon, isang bigla ang alarma ang yumanig sa gusali at bumukas ang maraming tarangkahan sa buong Mado. Sina Yuki, Kayuka, at Tenka ay sumugod sa larangan ng digmaan, kung saan nakikipaglaban na sina Himori at Shushu. Nag-alok si Tenka ng tulong, ngunit tumanggi si Kayuka, dahil nais niyang patunayan ang katapatan at kapangyarihan ni Yuki sa tabi niya, hindi sa tabi ni Tenka. Habang nagbabago si Yuki, nararamdaman niya ang matinding pagtutok ni Kayuka, at mariin niyang ipinapaalala na siya ay sa kanyang squad lamang. Dahil doon, naging walang mintis ang kanilang pagtutulungan, at nagulat sina Tenka at Shushu sa kung gaano kahusay si Yuki. At sabay na umatake si Kayuka. Lumala ang sitwasyon nang lumitaw ang isang nagbagong Shuki, isang bagay na hindi pa nila nakikita noon. Hinati ni Kayuka ang nilalang, ngunit mabilis itong naghilom, ikinagulat ng squad. Napilitang umangkop, pinagsama ni Kayuka at Yuki ang kanilang buong lakas at inilabas ang Mediblade Cross, lubos na winasak ang nagbagong Shuki. Mula sa malayo sa rooftop, pinanood ni Shikoku at Yoryu, mga masasamang demonyong mukhang tao, ang labanan. Pinag-aralan ni Shikoku ang biglaang paglago ng sangkatauhan sa labanan at humanga, ngunit nagdududa pa rin sa kanilang pagkakataon laban sa sila. Sa labanan, pinagnilayan ni Yuki kung paano itinulak ng mahigpit na pagsasanay ni Kayuka ang kanyang sarili lampas sa kanyang mga limitasyon, habang si Kayuka naman, nalulugod sa kanyang pagunlad, ay napangiti ng bahagya. Sina Yuki at Kayuka ay sumulong ng mas malalim sa larangan ng digmaan, pinatumba ang mga Shuki na humaharang sa kanilang daraanan hanggang sa wala ng kalaban sa lugar. Pagkatapos, dahan-daang ipinatong ni Kayuka ang kanyang kamay sa ulo ni Yuki at pinuri ang kanyang magandang trabaho, isang bihirang tanda ng pagkilala na nagpuno sa kanya ng pagmamalaki, nagpapaalala sa kanya ng kanyang pangarap na lumakas ng sapat upang maprotektahan siya balang araw, na nagnanais ng isang bagay na mas makabuluhan bilang gantimpala. Biglang inangat ni Yuki siya sa isang Princess Carry, ngunit habang iniisip ni Kayuka na medyo kakaiba ito, ginulat niya si Yuki sa paglapit at paghalik ng marahan bilang gantimpala. Sila ay bumalik sa dormitoryo, kung saan nagtipon ang lahat para sa tsaa at bukas na pinuri ni Kayuka si Yuki sa harap ng grupo. Bigla, sumulpot si Tenka at inilagay ang kanyang daliri sa mukha ni Yuki at pinuri ang kanyang husay. Agad na kinainis ni Shushu, habang tinititigan naman siya ng masama ni Kayuka, na agad namang napansin ni Yuki. Sa pagtatangkang baguhin ang atmosfera, sinabi ni Yuki na ang kanyang kapatid na babae ang nagturo sa kanya kung paano maging malakas. Ito ay agad na nagpakuryoso sa lahat, kaya tinanong nila kung anong klase ng tao ang kapatid niya. Naalala niya ang isang pagkabata, alaala tungkol sa araw ng isa sa mga nambubuli sa kanya ang dumating kasama ang kuya nito. Agad nakita ni Aoba ang nambubuli at inutusan nitong tanggalin ang kamay nito kay Yuki. Sumugod ang kuya nito sa kanya, ngunit madali niya itong napigil at napasalampak sa lupa. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita na ginawa rin ni Yuki ang pareho sa mas batang nambubuli, buong pagmamalaking sinasabing may natutunan siya sa ilang galaw ni Aoba. Humanga, niyakap siya ni Aoba, habang ang walang kwentang kuya ay tumakbo palayo, iniiwan ang dalawa upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay ng magkasama. Tahimik na nakinig ang mga babae, inuunawa ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan at ang impluwensya ng kanyang ate sa kanya. Nagpasya na siya ang may pinakamagaling na ate sa mundo. Binigyan ni Kayuka si Yuki ng libreng oras sa nalalabing bahagi ng gabi, pagkatapos ay senadoryasan si Tenka na kumilos. Nagbukas si Tenka ng isang portal at nagpaalam kay Yuki, habang siya naman ay nagtungo upang maligo. Bigla, kinabahan si Nate, may kakaiba siyang naramdaman at maid-o, at ang matalas niyang reaksyon ay nag-alerto sa buong grupo. Agad na inutusan ni Kayuka sina Shushu at Himori na lumabas, kaya kumuha ang dalawa ng truck at agad na umalis. Sa labas, may isang taong nakahod na tumatakbo mula sa isang kawan ng mga Shuki, ngunit mabilis na dumating sina Himori at Shushu at tinupok ang mga nilalang. Lumapit si Himori upang tingnan ng tao, ngunit sa sandaling iaabot niya ang kamay, nagbago ang kanyang ekspresyon dahil tinamaan siya ng malakas at napaurong pabalik. Nagmamadaling lumapit si Shushu sa kanya, habang ang nakabalabal na figura ay nagpakilala bilang isang humanoid na nagngangalang Coco. Hindi nasaktan si Himori salamat sa kanyang panangga, kaya pamitik ng daliri si Coco at nagpatawag ng isang kayag ng Shuki,
na para bang hinahamon sila na ilagan ang susunod niyang galaw. Sinubukan ni Himori na pigilan ang laban, ipinapaliwanag na handang makipagnegosasyon ang puwersa ng pagtatanggol laban sa mga demonyo, at nagtanong kung makikinig ang mga humanoid. Agad na binaliwala ni Coco ang alok at sa halip ay nagpasya siyang sila'y ubusin na lang, bumalik ang dorm. Napansin ni Yuki na lumalaki ang kanyang mga kalamnan at ipinagmamalaki niya ito, nang biglang sumugod si Kayuka kasama si Nei at sinabihan siyang mag-ibaanyo kaagad upang matulungan nila sina Shushu at Himori. Samantala, nagpaputok si Himori ng ilang ulit sa isang malaking puting shuki ngunit halos hindi ito gumalaw. Mayabang na ipinaliwanag ni Coco na ang nilalang na si Kuma ay may baluti na sapat ang tibay para hindi tablan ng kahit ano. Nagpalit si Himori ng sandata at nagpaputok ng napakalakas na pagsabog, na nagtulak kay Coco upang lumukso pasulong at umatake. Nagawang iwasan ni Himori ang kanyang atake habang binabasag ni Coco ang lupa. Samantala, pinatumba ni Shushu ang ilan, maliit na shuki, ngunit nang bumaling siya upang tulungan si Aymeria, may isa na biglang lumipad patungo sa kanya. Sinubukan niyang durugin ito, ngunit sumabog ito. Inilalantad ang isa pang humanoid sa loob. Sinugatan ng humanoid na ito ang kamay ni Shushu gamit ang sibat, pinabagsak siya. Nagmadali sina Kayuka at Yuki patungo sa larangan ng digmaan, ngunit doon ay natagpuan si Aobo na naghihintay. Kinagat niya ang isang Melakoten, pagkatapos ay pinahaba ang kanyang buhok patungo sa kanila. Sinabi ni Kayuka kay Yuki na umiwas, ngunit bago pa siya makakilos, inutusan siya ni Aobo na huminto. At siya ay biglang nanigas. Tumalon si Kayuka palayo habang ibinalot ni Aobo ang kanyang buhok sa paligid niya, sinasabing kumpleto na ang kanilang misyon. Pamitik siya ng daliri, nagpapakawala pa ng shuki, at winawasak sila ni Kayuka sa loob ng ilang segundo, ngunit nang bumalik siya, wala na sina Aobo at Yuki. Tumakbo si Kayuka kasama ang iba upang iulat ang nangyari, at nang mapagtanto nilang lahat na si Yuki ang target, tinanong ni Himori kung ano ang dapat nilang gawin. Inutusan sila ni Kayuka na bumalik sa dorm at gamutin ang mga sugat ni Shushu. Samantala, nagising si Yuki na may nararamdamang basa at malagkit sa kanyang balat, at napagtanto lamang na dinidilaan siya ng isa sa mga humanoid, at nang subukan niyang pumalag, pinigilan siya ng isa pa upang hindi siya makagalaw. Nasiyahan si Coco sa ginagawa niya, at habang nahihirapang manatiling nakatutok si Yuki, sa wakas ay nakilala niya na ang humanoid kanina ay talagang kanyang kapatid na babae. Sinubukan niyang magsalita, pero sobrang nalilibang siya sa sitwasyon. Sa oras na yun, pumasok si Aobo at halos patayin si Coco nang makita siyang nakadapa sa kanya. Nagtataka kung bakit siya hinubaran. Mabilis na sumingit si Nan, ipinaliwanag na hubad na siya noong natapos ang kanyang pagbabagong anyo, at dahil sa dami ng pasa niya, nagpasya si Coco na gamutin siya gamit ang kanyang bibig. Napagtanto ni Yuki na mas mabuti ang pakiramdam niya dahil sa kanyang mga pagsisikap, kaya kumalma si Aobo at pinatpata si Coco bilang gantimpala. Sa nakitang ito, sa wakas ay tinanggap ni Yuki na ang humanoid ay talagang kanyang kapatid. Buong pagmamalaki niya itong niyakap, masaya na makita ang labis nitong paglaki, at naiyak ito sa hindi makapaniwala. Nang huminahon sila, binigyan niya ito ng damit upang makapagtakip, pagkatapos ay inalok na ipasyal ito. Sa labas, nakita ni Yuki ang maliit na nayon kung saan nakatira ang mga humanoid, at ipinaliwanag ni Aobo na dahil wala silang mga puno ng Mylocotton, bihira lang hinahanap ng Demon Defense Force ang lugar. Nagtataka si Yuki kung paano naging dating tao si Shuki, ngunit nilinaw ni Aobo na hindi sila katulad ng mga halimaw, dahil kalahating tao pa rin sila. Masaya niyang inihayag na maaari na silang mamuhay ng magkasama ngayon, at hindi na siya kailangang tratuhin. Tulad ng isang alipin mula sa Demon Defense Force. Narinig ito, sinubukan ni Yuki na kumbinsihin siyang lumabas sa pagtatago, nangangako na poprotektahan sila ng Demon Defense Force. Pero agad na nagbago ang atmosfera. Ang mga batang babae ay nagalit, ipinapakita na ang Defense Force ang kaaway at ang labanan ay hindi maiiwasan. Sa dorm, pinapaganda ni Ameri si Shushu, kahit na mas nag-aalala si Shushu tungkol kay Yuki. Sinabi ni Mei na hindi pa rin niya siya matukoy at nagplano na maghanap pa, habang nagtatanong si Shushu kung bakit nagkulong si Kyoka sa kanyang kwarto. Pinaalalahanan siya ni Ameri na may mahigpit na utos silang hindi dapat. Upang salakayin ang mga humanoid at pinapakalma siya na marahil ay ligtas si Yuki dahil pinaghirapan nilang makuha siya.
Samantala, nakatitig si Kyuuka sa labas ng bintana, naiinis na sinunod ni Yuki ang utos ng iba imbes na sa kanya. Bigla, gumana ang kanyang kakayahan, na ipinaramdam sa kanya na oras na para bigyan si Yuki ng kanyang gantimpala. Pabalik sa kuweba, patuloy na nakatitig ang mga humanoid na babae kay Yuki hanggang sa basagin niya ang katahimikan sa pagtatanong kay Aoba kung paano niya nalaman na nasa Mato siya. Sinabi niya na naramdaman niya ito dahil siya ang nakatatanda niyang kapatid, pagkatapos ay nagsimula siyang labis na humanga sa kanya, na tinawag siyang kaakit-akit. Habang si Coco at tinitigan ni Naon ng may pagkasuklam ang relasyon ni na Abalamo, biglang kumalam ang tiyan niya, kaya dali-daling umalis si Aoba para kumuha ng pagkain. Binalingan niya ang iba at tinanong kung mahirap bang makatrabaho siya. Umamin sila na medyo may tama siya, ngunit minamahal siya ng lahat. Napansin naman ni Yuki si Coco na kumakain ng kabute at nagkomento sa malakas nitong amoy, ngunit pagkatapos ng isang malalim na langhap, lumabo ang paningin niya. Tila ba nagkaroon siya ng sesyon ng paghithit ng damo ng demonyo, kasama si Snu, at ang makremang porma, ni Naon ay biglang nagmukhang masarap na siopaw, kaya napasugod siya at tangkain itong kagatin. Maya-maya, bumalik si Aoba na may nakaw na pagkain, para lang makita si Yuki. Kumakain na ng ilang creamy na tinapay. Pagbalik sa dorm, inutusan ni Kyuko ang mga babae na maghanda, at nang tanungin nila kung nahanap na niya si Yuki, ipinaliwanag niya na ang kanyang katawan ay gumalaw ng kusa, ibig sabihin ay oras na para gantimpalaan siya at magagamit nila yun bilang radar para mahanap siya. Samantala, magkasamang nakaupo sina Aoba at Yuki, at nang makita niya ang Melakoten sa kamay nito, naalala niya na hindi pa ito nakakakain ng isa bago sila nagkahiwalay. Kinumpirma niya ito at ipinaliwanag na mahaba ang proseso ng pagtanggap nito, at maraming tao ang tumanggi sa mga ito. Sinabi ni Yuki na inakala niyang ang mga Melakoten ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan, at ipinaliwanag ni Aoba na kahit totoo yun, mas komplikado ang mga bagay-bagay. Pagbalik sa ang dorm, tinapos ng mga babae ang paghahanda at iniwan si Nei para bantayan ang lugar. Dumating si Tenka at ang kanyang koponan para magbigay ng suporta, at sabay-sabay silang umalis para iligtas si Yuki. Handa nang marinig ni Yuki ang buong kwento sa likod ng kapangyarihan ni Aoba, ngunit sumabat si Naon at sinabing mas mabuti kung siya ang magsisimula. Ilang taon na ang nakalipas, si Naon ay isang nangungunang modelo na nang ibabaw sa mga pabalat ng magazine, ngunit nagbago ang lahat nang iwanan siya ng isang aksidente sa Mato na walang makitang tulong. Hindi pa niya nak-ain ang kanyang Mato Peach dahil gusto niya itong itabi para sa huli, ngunit napagtanto niya na yun lamang ang tanging paraan para siya mabuhay. Nagpasya siya upang kumagit, ngunit may nangyaring hindi inaasahan na naging dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa loob ng isang kaina-hinalang pasilidad at agad niyang napansin ang isang matandang babae na tinawag niyang nana ng isang tao. Ipinaliwanag ng babae na sila ay nasa loob ng isang research base na ginagamit upang pag-aralan ang mga Shuki. Iginiit ni Naon na tao pa rin siya, ngunit nakita niya ang mga bahagi ng kanyang katawan na nagbabago na at lubos siyang kinabahan. Sinabi ng matandang babae sa kanya na ialay ang sarili bilang test subject upang matulungan silang maunawaan ang mga Shuki, ngunit gusto lang ni Naon na maibalik ang kanyang kagandahan. Ang babae ay nangako ng lunas, ngunit sinabing kailangan muna ng pananaliksik, kaya kalaunan ay tumigil si Naon sa pagtutol at naging paksa ng kanilang eksperimento. Labis na nalungkot si Yuki sa kanyang kwento, ngunit sinabi ni Naon kay Yuki na ang karanasang yun din ang nakatulong sa kanya upang matuklasan ang kanyang kapangyarihan na makalusot sa anumang bagay. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagpapadaan ng kanyang mga kamay diretso sa katawan ni Coco, at nagulat si Yuki na makita ito at tinanong si Aoba kung siya rin ay naging bahagi ng isang proyekto sa siyensya. Ipinaliwanag ni Aoba na, hindi tulad ng iba, nawalan siya ng katinoan matapos kumain ng Mato Peach at ginugol ang maraming taon sa pagtatangkang mabawi ang kanyang katinoan. Kalaunan ay nakilala niya sina Coco at Naon, at sumama sa nakatagong nayon upang bumuo ng bagong buhay. Iminungkahi ni Yuki na ibahagi ang kanilang mga kwento sa mundo upang maiwasan ang iba na magdusa tulad nila. Ngunit sinabi nila sa kanya na wala itong saysay dahil pinaniwala ng ahensya ang lahat na si Mato ang solusyon sa mga problema ng sangkatauhan. Idinagdag ni Naon na ang katotohanan ngayon lang niya nalaman ang kanilang pag-iral ay nagpapatunay kung gaano kalayo ang narating ng ahensya upang itago ang katotohanan. Napukaw ang loob, ipinatawag ni Coco sina Kuma, Akura,
at Kid Umaro, ang mga Shukis na unicorn na target ni Kyuuka. Nang ipaliwanag ni Naon na naghahanda na sila para sa isang pagsalakay, sinabi ni Yuki sa kanila na subukang makipagtulungan sa Demon Defense Force, ngunit sinabi niya na ang kataas-taasang alam na ng commander na nariyan sila. Pagkatapos, iminungkahi niya na humingi ng tulong kay Kyuuka, ngunit iginiit ni Aoba na kaya nilang lumaban sa sarili nilang laban. Bigla, nakaramdam siya ng hindi pamilyar na presensya at binalaan ng iba na maghanda. Sa itaas ng lupa, dumating si Tenka kasama ang iba pang grupo, at ang koneksyon ni Kyuuka kay Yuki ang gumagabay sa kanila patungo sa isang kuweba na sa tingin nila ay ang pasukan sa pinagtataguan ni Aoba. Ang plano ay ang malalaking kapangyarihan ni Shushu ang babukas ng daan para makapasok sila, at ipinaalala ni Kyuuka sa lahat na magtuon sa pakikipag-ayos sa grupo ni Aoba. Ngunit sa loob ng ilang segundo, pinalibutan sila ng ilang Shuki, kaya pinahinto ni Yakido ang oras at madali silang nag-api. Bago pa sila makapag-ayos muli, sumugod si Koko mula sa kuweba kasama si Kuma at inatake si Sara, ngunit madali silang itinapon ni Sara. Pagkatapos, naiwan sina Sara at Shusho upang harapin si Koko, habang ang iba ay nagmadaling sumulong upang hanapin si Yuki. Iminungkahi ni Tenka na gamitin ang kanyang portal upang makalalim pa sa mga kuweba, ngunit lumitaw si Akura na may kasamang mas maraming Shuki. Hinarap ni Yakhiga at Amiri ang bagong banta, upang makatakas sina Kyuuka at Tenka gamit ang kanyang portal habang tahimik na nanunood si Nan mula sa loob ng mga dingding. Pagkatapos, aalis na sana si Aoba kasama si Yuki nang lumitaw si Kyuuka at inabala siya ng sapat para kay Tenka. Para casual na kunin si Yuki sa pamamagitan ng isa pang portal at mawala kasama si Kyuuka. Muli silang lumitaw sa isang kuweba sa ibang bahagi ng nayon, kung saan agad na sinimula ni Kyuuka ang pagsipsip sa kanyang mga daliri bilang kanyang gantimpala mula kanina. Tumanggi si Tenka na maiwan at ginawa itong isang kasiyahan sa pagsipsip ng daliri para sa tatlo. Ngunit bago pa sila magsimulang sumipsip ng iba, nakita sila ni Aoba, kaya napilitan silang tatlo na maghanda para sa laban. Habang sumusugod si Aoba, pinigilan siya ni Yuki at sinabi sa kanila na siya ang kapatid na kanyang binanggit. Inutusan niya itong gumalaw, ngunit malakas niya itong pinakiusapan na mag-usap muna, at nang makita siya nitong ganito, hindi makatangi si Aoba sa hiling niya at nagpas siyang subukang gamitin ang mga salita sa pagkakataong ito. Nagulat ang iba nang marinig na ito ang kapatid niya, at ipinangako ni Yuki na ipapaliwanag ang lahat. Samantala, pinagkakaabalahan ni Nate ang paghahanda sa kanilang pagbabalik, ngunit hindi mapigilan ang pag-aalala sa pag-asang makabalik silang lahat ng ligtas kasama si Yuki. Sa labas, pinatalsik ni Koko si Saori sa isang uppercut, at halos tuluyang mapinsala ni Kuma si Shusho, kaya't nagpasya silang pareho na walang saysay ang negosasyon at inaktibo ang kanilang mga kapangyarihan. Tuwang-tuwa si Koko na sa wakas ay makakaranas ng tunay na laban, at si Yoryu, na palihim na nanunood, umalis para ipaalam sa iba. Sa loob, nahihirapan si Himuri na makasabay sa walang katapusang pag-atake ng Shuki, kaya pinatigas ni Yakyo si Tamaggan para mawala ang mga ito, na nagpaiisip kay Nan kung anong klaseng halimaw ang kinakaharap niya. Habang ipinagmamalaki ni Yakyo ang kanyang kakayahan, siniseryoso na ni Himuri ang sitwasyon at nagpaputok kay Akura, ngunit hinaharangan ni Akura ang bawat putok, na nagbigay ng ideya kay Nan. Balik kay Yuki, naikwento na niya sa mga babae ang buong istorya, at inamin ni Tenka na alam na niya na ang Bureau ay nagsasagawa ng mga eksperimento, ngunit hindi niya akalain na ginagamit nila ang mga hybrid tulad ni Aoba bilang paksa sa eksperimento. Nag-alok si Kyuuka na tulungan silang buwagin ang Bureau, ngunit nanatiling nakatuon si Aoba sa pakikipaglaban kasama si sarili niyang mga tao. Sinusubukan ni Yuki na patunayan ang sinseridad ni Kyuuka, ngunit pinapaalalahanan siya ni Aoba na ginawa siyang alipin ni Kyuuka na nalulong sa masasamang bisyo. Iginiit niya na sarili niyang desisyon yun dahil tumatanggi siyang mamuhay ng ordinaryo, ngunit dahil determinado pa rin siyang suportahan ang mga tao nito, pinigilan siya ni Aoba gamit ang kanyang buhok upang hindi siya makialam. Ipinatawag niya si Kitamaro, na nagtulak kay Kyuuka na sa wakas ay maghiganti sa Unimorn, habang ipinakilala ni Tenka ang kanyang sarili kay Aoba bilang baby mama ni Yuki, na lalo lang ikinagalit ni Aoba. Samantala, binabanata ng mga kamao ni Koko si Saurat, ngunit pagkatapos ng sapat na suntok, napansin niya ang walang ayos na kilos ni Koko at nakaiwas sa isang atake. Sinubukan niyang gumanti,
ngunit ang slime ni Coco ay nagpatinag sa kanya, na nagpatilapon sa kanya sa kalangitan. Sinubukan ni Kuma na tulungan siya, ngunit hinarang siya ni Shushu at sinubukang lupigin siya sa lakas. Nang hindi ito magtagumpay, malakas siyang ibinagsak nito sa lupa at sinubukan siyang saktan gamit ang kanyang paa. Ngunit mabilis siyang lumabas mula sa ilalim ng lupa at nagmadaling bumalik kay Coco, na ipinagmamalaki na walang makakatalo sa kanila. Patuloy na pinapaputukan ni Himuri si Akura hanggang sa makita niya itong naghahanda ng pana, at pinahinto ni Yakyu si Tamagin para atakihin ito. Lumapit siya at nagpaputok ng ilang bala, ngunit sa sandaling matapos ang kanyang kakayahan, sinubukan ni Akira na kitilin ang kanyang buhay sa pagpuntirya sa ulo. Sa kabutihang palad, tumama muna ang mga bala, kahit na ang lakas ng pangyayari ay naging sanhi ng pagkasira ng kanyang damit, ngunit nang lumingon siya, mabilis niyang napagtanto ngayon at ginamit ang pagkalito upang gambolain siya at nahawakan si Himuri. Samantala, bumalik si Yori sa kuta at ipinaalam kay Shikoku ang tungkol sa nakatagong nayon, na nagtulak sa kanya na maghanda at pag-usapan ang plano para sa kanilang dramatikong pagdating. Bumalik kay Yuki, patuloy siyang nagpupumiglas upang makawala para mapigilan niya ang labanan. Doon, sinimulan ni Aoba ang mga pangyayari sa pamamagitan ng isang sumasabog na atake na halos ikapahamak ng mga babae, ngunit nakatakas si Tenka sa isang portal habang lumukso palayo si Kyoka at hamati ng isang bahagi ng Kid Umaro. Naalala niya ang espesyal na pagsasanay na pinagdaanan niya pagkatapos ng una nilang laban at ginamit ito upang manatiling kalmado habang patuloy niyang hinihiwa ang balat ni Kid Umaro. Sumugod si Aoba kay Tenka kasunod nito, ngunit nagsimulang bumuo si Tenka ng wormhole, kaya inilegay nito ni Aoba sa pamamagitan ng mabilis na pagtalon at napuno ng sigasig upang magpakita ng bago. Muli siyang gumalaw sa paligid ng kuweba sa bilis ng liwanag upang hadlangan ang pagtakas ni Tenka at sumugod para sa isang sipa, ngunit nadulas si Tenka sa isa pang portal at lumapit ng sapat upang muling matrigger ang kanyang wormhole. Ngunit mas mabilis na nakarik si Aoba at halos saktan ang mukha niya. Tinanong ni Tenka kung pinapahalagahan niya man lang ang pagwasak sa mga tahanan ng kanyang baryo, ngunit sinabi ni Aoba na huwag siyang mag-alala dahil nailikas na ang mga residente. Nagsimula siyang kumain ng matto peach, at binalaan siya ni Tenka tungkol sa panganib ng pagkonsumo ng napakarami, ngunit sinabi ni Aoba na nagpapalakas ang mga ito sa kanya at nagsisimula siyang mawalan ng kontrol. Nagsimulang alista ni Tenka si Aoba, pagkatapos ay nagpalabas ng 12 ng matutulis na tinik na parang karayom mula sa buhok at muling nagportal si Tenka palabas, ngunit pinapayagan ng pinahusay na pandaman ni Aoba na matuntun niya kung saan eksaktong muling lilito si Tenka. Hinahabol niya ito sa buong kuweba, lumalapit sa bawat talon, ngunit lingid sa kaalaman niya, kayang mag-teleport ni Tenka ng 600 beses, at umaasa siya kay Kyokot para manalo sa laban nito. Sa labas, ipinagyayabang ni Coco na ang kanyang putik ang nagpapatalo sa kanya, kaya binato siya ni Shushu ng malaking bato at agad na naitabig palayo ni Kuma. Matapos basagin ni Coco ang malaking bato, inamin ni Shushu kay Sara na gusto niya lang iligtas si Yuki at iginiit na malaman kung ano ang ginawa ni Coco sa kanya. Ipinagmalaki ni Coco ang teknik sa pagdila na ibinigay niya rito at ipinahiwatig na napapaungol din siya ni Aoba sa sarap. Naikinagalit ni Shushu at nagtulak sa kanya lampas sa kanyang hangganan. Naalala ni Sara si Kuma bilang shuki na ginagawang pagkain ang mga tao ilang taon na ang nakalipas, kaya bumuo sila ni Shushu ng plano upang pabagsakin ang dalawang kalaban. Nagpakawala sila ng ulap ng alikabok, at mabilis na tumakbo si Sara, nililinlang sina Coco at Kuma na iniisip nilang tumatakas sila. Nang makalapit na si Kuma, bigla siyang huminto at pinasok si Shushu sa loob niya, at muling lumaki si Shushu. Lumobo si Kuma at dahil sa paglawak ni Shushu sa loob niya ay tuluyang nasira. Ginamit ni Sara ang kanyang bilis upang umatake kay Coco, na nagpapagana ng kanyang slime, sa pag-aakalang ililigtas siya nito. Ngunit sa huling segundo niya lang napansin ang kapiraso ng ngipin ni Kuma sa kamay ni Sara at tumanggap ng matinding tama na nag-iwan sa kanyang duguan sa lupa. Samantala kay Himeri, nawawalan din siya ng dugo mula sa naunang pananambang ni Nan, kaya ibinalik ni Yakyu ang oras upang iligtas siya. Matapos harapin ni Himeri ang mga shukas na umaambush sa kanya, nagsimulang dumaan si Nan sa mga dingding upang makahanap ng bagong anggulo ng pag-atake habang sinusubaybayan siya ni Yakyu. Nakita niya si Akura, na muling umaasinta kay Himeri at pinakawalan ng oras nito upang pigilan ito.
Pagkatapos ay sinabihan niya si Himeri na manatili sa likod niya. Pero dumating ang panibagong alon ng mga Shuko, napilitan siyang gamitin muli ang kanyang kapangyarihan. Ginagamit ni Nan ang pagkagambala upang umatake kay Yakyo, ngunit hinaranggan ni Himeri ang atake at naitulak pabalik si Nan bago sabihan si Yakyo na magtipid ng lakas. Matapos harangin ang pana ni Akura, sinubukan ni Himeri na harapin si Nan. Ngunit muling nawala si Nan sa mga pader upang magbigay ng bagong utos kay Akura. Pagkatapos, sinabihan ni Yakyo si Himeri na manatiling malapit at sinabing kailangan nilang manatili sa kanilang posisyon upang maiwasan ang mas maraming pananambang. Ngunit iginiit ni Himeri na kailangan nilang manalo sa laban para matulungan nila sina Kyuuka at Tenka. Ibinunyag niya na mayroon siyang lihim na teknik na nais niya upang subukan, at nang tanungin ni Yakyo kung kaya niya itong gawin, ipinangako ni Himeri na kaya niya. Niluwagan niya ang kanyang buhok at ginawang 12 maliliit na projectile ang mga hibla. Nagpapaputok siya ng walang direksyon sa bawat panig hanggang sa biglang lumabas si Nan mula sa dingding. Nang makita kung nasaan si Nan, muling ibinalik ni Yakyo ang oras at sinabing nagtagumpay ang plano bago utusan si Himeri na palabasin si Nan mula sa pinagtataguan niya sa dingding habang tinatapos niya si Akura. Matapos habulin ng ilang minuto, nabasa ni Tenka ang mga galaw ni Aoba, kaya direkta niyang inihulog si Aoba sa dinadaanan ni Kyuuka gamit ang isang portal, at halos mapinsala ng malubha si Aoba ng ang katana ni Kyuuka. Galit na galit, muling nagsimulang magtatalbugan si Aoba sa loob ng kuweba, ngunit sa pagkakataong ito ay ginamit ni Tenka ang wormhole upang mahuli siya at hilahin siya papalapit. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang balak, nakita ni Tenka ang mukha ni Aoba, na nagpaalala sa kanya kung paano ito tumingin habang nakikipag-usap kay Yuki, at ang panandaliang pag-aalangan ay hinayaang magpakawala si Aoba ng malakas na atake laban sa kanya. Sinubukan ni Kyuuka na tumulong, ngunit ang pagsabog ay nagpaguho sa karamihan ng kuweba at bumagsak si Tenka sa sahig malapit kay Yuki, na may malubhang pinsala at nanghihina. Tinanong ni Aoba kung bakit hindi niya itutuluyang pininsala kanina, at umamin si Tenka na ayaw niyang saktan ang kalooban ni Yuki sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanyang kapatid na nahihirapan. Sinabi ni Aoba sa kanya na ang wormhole ay hindi naman sana naging problema para sa kanya, at umamin pa nga na gusto niya talaga si Tenka dahil sa labis nitong pag-aalaga kay Yuki. Dahil dito, nagsimulang mag-ilusyon si Tenka tungkol sa pagkakaroon ng mga anak nila ni Yuki at pagsisimula ng buhay kasama silang dalawa, si Yuki at Aoba, na nagdulot kay Aoba na agad pagsisihan ang sinabi niya. Sumingit si Kyuuka upang ipagpatuloy ang laban, ngunit pinatigil ni Aoba si Kitamaru at inalok sila ng pagkakataong umalis ng walang gallows kung hahayaan nila siyang asikasuhin ang koanihan. Tumanggi si Kyuuka, habang dumating si Koko kasama si Kuma at Nan upang iulat ang kanilang mga kabiguan. Ang iba pang mga babae ay muling nagsama-sama, at binaliktad ni Kyuuka ang sitwasyon. Sa pag-uutos kay Aoba na sumuko, tumanggi si Aoba at naghanda ulit lumaban, ngunit bigla, isang nakakasilaw na sinag ang bumagsak sa nayon habang nagda-dramatic entrance sina Yoryu at Shikakin, nagpapakilala bilang mga Diyos. Umalikabok, at agad na kinuha ni Yoryu sina Naon at Koko, ikinagulat ng mga dalagita na nag-aakalang magkakampi sila. Sinasabi ni Shikakin na huwag siyang isama sa mahihinang tulad ni Aoba at idinedeklara na sila ni Yoryu ang 2 sa 8 Diyos ng kulog na nag-uutos sa mga Shuko at naglalayong lipulin ang sangkatauhan. Sinubukan silang saktan ni Kuma, ngunit binira sila ni Yoryu. Lahat ay umalis, maliban kay Aoba, na nananatiling nakatayo at sumugod upang pigilan sila. Biglang naitulak pabalik ng sarili niyang Kitamaru, na kontrolado ni Shikoko, kaya't pinigil niya ito sa pamamagitan ng kanyang buhok, ngunit nakawala ito at sa pilitan siyang naitamba sa lupa. Binigyan ni Shikoko ang unicorn ng huling tulak upang tuluyang tapusin ang dating Panginoon ng walang dam-anak na dugo, ngunit bago pa man lubhang mapinsala si Aoba, dumating sina Yuki at Kyuuka upang iligtas si Aoba at patalsikin siya palayo, handang isakatuparan ang paghihiganti ni Kyuuka. Sa sandaling yun, pinagnilayan ni Kyuuka kung gaano kaliwanag ang kanyang pagkabata noon hanggang sa mangyari ang massacre. Nang sirain ng unicorn ang lahat ng minamahal niya. Ngayon, na may panibagong determinasyon, pinangunahan niya si Yuki sa laban-laban sa nilalang na humubog sa kanyang nakaraan. Tinanong ni Yoryu si Shikoko kung aatras ba sila, ngunit inutusan ni Shikoko si Yoryu na bumalik kasama sina Koko at Naon,
piniling manatili upang masaksihan niya kung paano magaganap ang laban na ito. Pagkatapos, sumugod si Yuki sa unicorn at talagang napaatras niya ito. Itinutok ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamao at itinulak ang sarili ng higit pa sa kanyang naunang lakas. Ngunit bago pa niya maibigay ang pangwakas na suntok, ang unicorn ay nagbagong anyo muli, nagbabago sa isang mas malakas na bersyon ng mismo. Nahihirapan si Yuki na sabayan ang bilis nito, ngunit nang makita niyang papunta ito sa kanyang mga kaibigan, siya ay nagpersige at ipinadaan ang kanyang kapangyarihan sa kanyang bibig, nagpakawala ng isang nakakagulat na epektibong atake. Sumama si Kyuuka, tinamaan ito ng 2 beses at pinilit itong bumalik sa dati nitong anyo bago maghandang tapusin ang labanan ng tuluyan. Pinigil ni Yuki ang halimaw gamit ang mga tanikala, pinanatili itong hindi gumagalaw habang nagtitipon si Kyuuka ng kanyang lakas. Habang nagliliyab sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang bayan, siya ay sumugod pasulong, inaktiba ang Howling Cherry Blossom, at hiniwa ng diretso ang unicorn, tuluyang winasak ito. Inialay niya ang kanyang tagumpay sa kanyang bayan, iniisip ang mga taong minsang nanirahan doon na nakatayo sa tabi niya. Samantala, umurong si Shikouka at kinikilala ang pambihirang galing ni Kyuuka, ngunit ang pansin niya ay lumihis patungo kay Yuki, na hindi niya namamalayan ay nakuha rin ang interes niya. Balik sa kuweba, pinabalik ni Tenka ang grupo sa ligtas na lugar habang lumalabas si Aoba para salubungin sila. Bumalik si Tenka para talakayin ang hinaharap, at tinanong ni Kyuuka si Aoba kung ano ang plano niya ngayon. Ipinaliwanag ni Aoba na nasira ang kanilang paghihimagsik dahil nawala na ang Shuki na kanilang natipon, ngunit kailangan pa rin niyang iligtas sina Koko at Nao. Nag-alok ng proteksyon sina Tenka at Kyuuka dahil wala nang intensyon si Aoba sa pagdudulot ng gulo at nangangako pang ang tutulong sa paghahanap sa mga nawawalang babae, ngunit sinabi ni Aoba na kahit nagtitiwala siya kina Tenka at Kyuuka, hindi pa rin niya mapagkakatiwalaan ang organisasyong nasa likod nila. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Yuki, ngunit iginiit niya na mayroon pang ibang nayon ang kanyang mga tao at kailangan niya silang alagaan. Nag-aatubiling sumang-ayon si Tenka na ito ang pinakaligtas na pagpipilian, at idinagdag ni Kyuuka na malamang ay alam ng pinakamataas na komandante ang mga pagkilos ng koanihan at hindi mag-aatubiling gampanan ang kanyang tungkulin. Anuman ang moralidad, inamin ni Tenka na ang pagtatago ang pinakaligtas na hakbang habang iniimbestigahan nila ang koanihan. At nang malungkot na tanungin ni Yuki kung gaano katagal dapat manatili sa pagtatago ang kanyang kapatid, tiniyak ni Kyuuka sa kanya na madaling asikasuhin ang bahaging iyon. Samantala, balis ang naghihintay si Nao sa pagbabalik ng grupo, at sa sandaling makita niya silang lumabas sa portal, ay sumugod siya kay Yuki at mahigpit siyang niyakap. Tinanong ni Kyuuka kung kumusta sina Himori at ang iba pa, at ipinaliwanag ni Nao na gagaling sila pagkatapos ng 3 araw na pagpapahinga sa kama. Bago umalis si Tenka sa kanyang portal, tinawag siya ni Yuki, ngunit pinutol niya ito at sinabing inaasahan niyang gagantimpalaan siya nito sa susunod na magkasama sila, mas mabuti kung ang isa ay kinasasangkutan ng masidhing pagtatalik. Pagkatapos, inutusan ni Kyuuka si Yuki na manatili sa anyo ng alipin at abisuhan siya kung may anumang senyales ng pag-atake ng kaaway. Nang alukin siya ni Nao ng hapunan, napansin niya kung gaano ito kalungkot tingnan. Tahimik niyang itinuro kung gaano na karami ang nagdusa dahil sa kanya, ngunit tiniyak ni Nao na malapit din silang makakabangon. Nang hindi pa rin bumuti ang kanyang pakiramdam, hinawakan niya ang kamay nito at tuwirang sinabi sa kanya na magtiwala sa iba bago siya kumuha ng pagkain. Pagkatapos niyang kumain, bumalik si Kyuuka, pinalaya siya mula sa kanyang anyo, at sinabihan si Yuki na maglinis at pumunta sa kanyang silid para sa kanyang gantimpala. Doon, natagpuan niya ang kanyang sarili, nakahiga sa kanyang kama habang si Kyuuka ay lumilitaw, na parang pangarap ng bawat lalaki. Umaakyat siya sa kanya at ipinaliliwanag na ang gantimpala niya ay ang magkasamang matulog sa kanyang kama habang suot ang minimal plot armor. Binigyan siya ng isang masuyong halik at sinabi sa kanya na matulog para makamit ang gantimpala, pero sinabi ni Yuki na hindi siya makatulog, kaya't nagpa siya si Kyuuka na alam niya kung paano ito ayusin. Naupo siya sa kanyang likod at inilagay siya sa mga dingding ng Yiricho. Tinanong niya kung bakit niya ito ginagawa, at ipinaalala ni Kyuuka sa kanya kung paano niya sinagot ang utos ng kanyang kapatid at pinayagan ang kanyang pagkuha. Kahit pa siya ang amo nito, agad siyang humingi ng tawad, ngunit muling ginamitan siya ng isa pang pagpigil, na halos pumihil sa kanyang hininga,
na sa kanyang pagkagulat ay bahagya niyang nagustuhan. Sa kalaunan, nakatulog siya sa tabi nito, at kinumpleto niya ang gantimpala sa pamamagitan ng pagtulog sa tabi nito. Samantala, tinanong ng isa pang humanoid na Shuki, si Reren, si Shikoku kung bakit siya nagdala ng dalawang humanoid sa anyo ni Koko at Naon, at ipinaliwanag ni Shikoku na kailangan niya ng paniguro kung sakaling maging mapili ang nilalang sa pagkain nito. Pagkatapos, isang nilalang na parang itlog ang lumabas at sinakmal ang dalawa. Habang buong pagmamalaking ipinapahayag ng Shikoku na may bagong Diyos na isisilang. Ilang araw ang lumipas, nagluto si Yuki ng masaganang handaan upang ipagdiwang ang pag-uwi ng mga dalaga. Hindi na makapaghintay ang mga miyembro ng 6th Squadron na tikman ito. Nagmungkahi si Nei ng toast, at nang itaas ng lahat ang kanilang baso, pinayagan ni Kyuuka si Yuki na magbigay ng talumpati, sinabing siya ang susi sa kanilang tagumpay. Yumukod siya at pinasalamatan ang lahat sa pagmamadali upang iligtas siya. At sumingit si Shushu at sinabihan ang lahat na I enjoy ang party, habang ipinagpapatuloy ni Himuri at Yakacho ang kanilang kakaibang paglalaban bilang magkapatid. Masayang kumain ang lahat. Tenka lumihis sa likod ni Kyuuka, sinusubukang kumbinsihin siya na ipaubaya sa kanya si Yuki, ngunit mahina kong tumanggi si Kyuuka, na nagsasabing kanya si Yuki. Huminto ang kanilang pagtatalo ng opisyal na salubungin ng grupo si Yuki sa kanyang tahanan, at nakahinga siya ng maluwag na makabalik. Nang maglaon, ipinapakita ni Yuki ang isang hairpin at naaalala kung paano, pabalik sa kuweba, nangako si Kyuuka na magiging kataas-taasang commander, babaguhin ang mga patakaran ng Demon Defense Force, at makakahanap ng lunas para kay Aoba at sa iba pa. Sumang-ayon si Aoba, ngunit nagsimulang gumuho ang kuweba, at niyakap niya si Yuki bilang pamamaalam, na iniiwan si Yuki na may kailangang ayusin bago sila magkita muli. Ipinangako ni Yuki na gagawa siya ng paraan para matulungan siya at maging bayaning lumalaban na may pag-asang mapagaling ang kanyang kapatid. Kinabukasan, pumasok si Tenka sa kanyang silid, na may inaasahang gantimpalang matagal nang dapat ibigay. Ngunit pagkatapos, sumugod si Kyuuka, at nang makita niya si Tenka doon, pinagtabuyan niya ito, pinapaalalahanan si Tenka na mayroon siyang mga papeles na kailangan pang tapusin. Ayaw mang umalis ni Tenka, ngunit sumuko siya. Pagkatapos, bumaling si Kyuuka kay Yuki, inis sa kanyang mga kakaibang gawain, at ipinaranas sa kanya ang mas matinding pagdidisiplina. Kalaunan, dumating si Yuki sa ensayo na pagod, at agad na tinanong ni Himuri para sa tulong niya upang maging mas kapaki-pakinabang na bahagi sa kanilang komandante. Pumayag si Yuki na tulungan siya, ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, nanatili si Shushu sa loob na nagbabalangkas ng bagong estratehiya upang makuha ang pagmamahal ni Yuki sa pamamagitan ng pagkilos ng malayo, habang pinapanood ni Mei ang kanyang pagdaldal at iniisip kung ano ang pinagsasasabi nito. Biglang nakatanggap si Mei ng alerto at inihayag na may bagong tarangkahan ang bumukas sa malapit. Nagmadali ang mga babae palabas sa kanilang track, habang sinenyasan ni Kyuuka si Yuki, na handang-handa na maglaan ng sarili sa kanyang tabi. Muli silang nagsama-sama sa iba at madaling natalo ang mga halimaw, ngayon ay may mga bagong layunin. Sa kanilang mga isipan, habang sa malayong lugar, sinisimula ni Aoba ang kanyang misyon para hanapin ang mga nawawalang babae. Kung pinanood mo ang recap ng anime na ito hanggang sa dulo, magkomento sa ibaba ng nakakapanindig balahibong gantimpala, at kung mahilig ka sa mga anime recap na tulad nito, panoorin ang video na ito.